Nagsasalita akong 10 wika, sabing dalaga, nakaposas ang mamakamay, pumalakpak sa tawa ang hukom. Siyempre, at ako naman ay isang polyglot, pang-uyam niya sa harap ngang buong hukuman. Ngunit nang ibuka niya ang kanyang bibig, nanigas ang tawa niya. Ang bulwagan ng Regional Trial Court ay hindi pakailanman naging ganito kapuno. Bawat upuan ay may nakaupo, may taong nakatayo sa dingding, mamamahaya na nakapatay ang kamera, naghihintay ngang eksaktong sandali upang kunan ang balitang araw. Ang bulong-bulungan ng kolektibo ay lumikha ng simponya ng pag-asam na nagpakaba sa aircon ng lumang gusali ng hustisya. Lumakat si Alina Ramos patungo sa estrado, nakaposas ang makamay. Ang kanyang hakbang ay umalingaw-ngaw sa biglang pagtahimik nang sumigaw ang alguacil na si Renato Cruz tumayo. Ang korte ay nasa sesyon. Tumayo ang lahat habang pumapasok si Hukom Carlos Montejo sa gilid na pinto. May dalang tumpo ng mga dokumento. Siya ay isang lalaking matipuno. May perpektong suklay na kulayabong buho na nakapahid pa atras at ang uringa ekspresyon na tanging mataon ng pahuhusga sa buhay nga iba ang maaring magpait sa isang mukha. Isang halo ng pagkabagot, pagiging superior, at paminsan-minsang paghamak. Maari nang umupo, utos ni Montejo. Ibinagsak ang makadokumento sa kanyang mesa ng malakas na inkay na nakpakulat sa ilang naroon. Nanatiling nakatayo si Alina sa pagitan ng dalawang alguacil, kasama si Abogada Luisa Garcia, ang kanyang public defender. Sa kanyang kaliwang bahagi, si Luisa ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may pasan-pasan ang bigat ng napakaraming kaso at napakaliit na budget. Mayroon siyang malalim na IBEX at ang halos hindi mahahalata na panginginig ng mga kamay na nagpapahiwatig ng labis na kape at kakulangan sa tulok. Kaso numero 47B 2024, anunsyo ngang kalihim ng hukuman. Ang estado laban kay Alina Ramos, mga kaso, electronic fraud, identity theft, at aggravated estafa. Bumalik ang bulong-bulungan sa bulwagan na parang alon. Naramdaman ni Alina ang daan-daang mata na nakatitig sa kanyang likod. Hinuhusgahan siya bago pa man ipresenta ang anumang ebidensya. Kilala niya ang pakiramdam na iyon. Naramdaman na niya iyon sa buong buhay niya. Tumayo si Piskal Armando Torres na may dramatikong galaw. Inaayos ang kanyang kurbata na parang isang aktor sa pagbubukas ng isang palabas. Siya ay isang payat na lalaki, may matutulis na tampok, na nagsasalita, na aksentong mayaman na agad nagtatakda ng hierarchy sa anumang silid. Kamahalan, simula ni Torres sa malakas na boses. Nasa harap po tayo ngang isang dalaga na nagpatupad ng isa sa pinakakomplikadong pandaraya na nakita ng korte na ito. Sa loob ng ilang buwan, nagpanggap si Binibining Ramos bilang isang sertipikadong tagasalin. Nag-alok ng serbisyo sa mga multinasyonal na kumpanya, institusyong pang-edukasyon at maging sa mga ahensya ng gobyerno. Nagpahinga siya ng may drama, dahan-dahang lumakat sa harap ng hurado. Libu-libong piso ang siningil niya para sa mga pagsasalin na diumano'y ginawa niya sa 10 makakaibang wika. 10, kamahalan. Ngunit ang katotohanan ay halos hindi. Natapos ng dalagang ito ang senior high school at wala siyang anumang sertipikasyon, anumang titulo, anumang credential na magpapatunay sa kanyang sinasabing kakayahan sa wika. Humarap si Torres kay Alina na may ngiti na nagpapanggap na may simpatiya, ngunit naglalabas ng pagmamaliit. Naunawaan namin na ang pangangailangan sa pera ay maaring magtulak sa mga tao na gumawa ng maling desisyon. Ngunit ang pandaraya ay pandaraya, anuman ang kalagayan. Kinuyom ni Alina ang kanyang makamao sa loop ng posas. Bawat salita ng piskal ay parang martilyo na tumatama sa kanyang dignidad, hindi dahil sa mga ito ay totoo, kundi dahil walang sinuman ang tila interesado na pakinggan ang kanyang bersyon. Sinusuri ni Hukom Montejo ang mga dokumento na may ekspresyong walang gana na parang ito ay isa lamang kaso sa kanyang walang katapusang listahan ng maresponsibilidad sa hudikatura. Nagikap siya nang hindi man lang nagabalang takpan ang kanyang bibig. May, sasabihin pa ba ang depensa bago tayo magpatuloy? Tanong niya sa monotonous na tono nang hindi man lang nagaangat ng tingin sa mapapel. Nilinis ni Abogada Luisa Garcia ang kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kanyang lumang notebook. Kamahalan, nananatili po ang aking kliyente sa kanyang pagiging inosente. Ang kasong iniharap ay batay sa hindi pagkakaunawan at kakulangan ng komunikasyon sa kanyang mga employer. Handa si Binibining Ramos na patunayan na taglay niya ang mga kakayahan na sinasabi niyang mayroon siya. Patunayan? Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Montejo.
nakataas ang kanyang kilay na may mapanguyam na interes. At paano eksaktong plano niyang patunayan na nagsasalita siyang 10 wika? Kakantahan niya ba tayong ang tasa bawat isa? Ilang kinakabahang tawa ang lumabas sa publiko. Ngumiti ang hukom, nasisiyahan sa kanyang sariling pagpapatawa. Kamahalan sa lahat pong pagalang, sinubukan ni Luisa na ipagpatuloy. Ngunit pinutol siya ni Montejo sa isang kumpas ngang kanyang kamay. Binibay ni Garcia, nasuri ko ang kasong ito. Ang kinyong kliyente ay 23 taong kulang. Lumaki siya sa isang mahirap na komunidad at ayon sa mga record. Nagtatrabaho siya bilang tagalinis, nega-maga opisina bago ang sinasabing negosyo na pagsasalin na ito. Tumingin siya direkta kay Alina. Walang anumang record ng mas mataas na pag-aaral. Walang anumang internasyonal na sertipikasyon. Walang anumang nagpapahiwatig na ang dalagang ito ay maaring magsalita ng kahit 3 wika, lalo na ang 10. Doon na itinaas ni Alina ang kanyang ulo. Ang kanyang mata, na nanatiling nakatitig sa sahig sa buong pagdinig, ay direktang nakatakpong sa hukom, may apoy sa tingin na iyon. May mga taon ng pagpapahiya, ng pagiging minamaliit, ng pagiging hindi nakikita. Pahintulot pong magsalita, kamahalan, sabi niya sa malinaw at matatag na boses. Tumingin si Montejo sa kanya na nagulat. Karamihan sa mga akusado ay nananatiling tahimik sa mga paunang pagdinig, hinahayaan ang kanilang nga abogado na magsalita para sa kanila. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng pagtingin ng dalagang ito sa kanya na nagdulot sa kanya ng halong iritasyon at pagkausyoso. May kaunayan ba kayong idadagdag sa kaso? Tanong niya sa skeptikal na tono. Nagsasalita akong 10 wika. Binikas ni Alina ang bawat salita ng malinaw na kristal nang walang bahid ng pagdududa sa kanyang boses. At may papakita ko iyan dito mismo, ngayon mismo, kung pahihintulutan akong inyong kamahalan. Ang sumunod na katahimikan ay napakalalim na maririnig ang tunok ng mga ilaw na fluorescent sa kisame. Ang lahat ng naroon ay umabante, na parang ang mismong universo ay nagpipigilang hininga. At pagkatapos ay ginawa ni Hukom Carlos Montejo ang isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Itinaas niya ang kanyang ulo at pumalagpak sa tawa. Hindi ito isang magalang o pigil na tawa. Ito ay isang malakas, halos histerikal na tawa na nagpakaba sa kanyang matabang katawan sa upuan nga estrado. Hindi ka panipaniwala ito. Bulalas niya sa pagitan ngang tawa. Pinunasan ang luha sa kanyang mamata gamit ang panyo. Ang akusado ay nais na patunayan sa atin na nagsasalita siya ng 10 wika dito sa aking korte. Iba pang tawa ang sumama sa hukom. Malawa na ngumiti si Piskal Torres, umiling na may kawalang paniwala. Ilang miyembro ng publiko ang hayagang tumawa, ang iba ay bumulong ng mapanguyam na komento. Binibining Ramos, nakontrol ni Montejo ang kanyang tawa sapat upang magsalita, bagaman nanginginig pa rin ang kanyang boses sa pagkalibang. Pinahahalagahan ko ang inyong pagiging malikhain, ngunit ito ay isang korteng hustisya, hindi isang palabas sa telebisyon. Hindi natin aksayahin ang oras ng hukuman sa mga palabas sa sirko. Palabas sa sirko ba ang hustisya? Pinaslang ng boses ni Alina ang hangin na parang kutsilyo. Agad na nanigas ang tawa ngang hukom, sumingkit ang kanyang mata at sa isang sandali, isang mapanganib na katahimikan ang pumuno sa bulwagan. Pakiulit, bumaba ang kanyang boses sa isang nagbabanta na tono. Umabante si Alina, hindi pinansin ang babala na pahila ni Abogada Luisa sa kanyang braso. Sa lahat pong pagalang, kamahalan, tinawanan niyo po ako nang hindi man lang ako pinakinggan. Hinusgahan niyo po ako nang hindi ako pinapayagang makaharap ng aking depensa. Kung hindi po iyan sirko, hindi ko po alam kung ano iyon. Lumakad pa abante si Alguacil Cruz, handang mamagitan kung lumala ang sitwasyon, ngunit itinaas ng hukom ang kanyang kamay upang pigilan siya. Umabante si Montejo, ipinatong ang kanyang ngasiko sa mesa. May tapang kayo, Binibining Ramos, kinikilala ko iyan, ngunit ang tapang ay hindi magliligtas sa inyo mula sa mga ebidensya laban sa inyo. Nagsisinungaling ang mga ebidensya, sagot ni Alina. O sa halip, ang mataong nagpaliwanag sa ito ay nagsinungaling dahil hindi man lang sila nag-abalang i-verify kung kaya ko talagang gawin ang sinasabi ko. At bakit naman namin gagawin iyon? Pumagit na si Torres mula sa kanyang upuan. Bakit dapat gastusin ng Estado ang mga mapakukunan sa pag-verify ng mga kata-katang pahaya ng isang tao na malinaw na sinusubukang iwasan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon? Dahil iyon ang inyong obligasyon. Humarap si Alina sa piskal, lumakas ang kanyang boses. Ang inyong obligasyon ay hanapin ang katotohanan.
hindi ang mag-assume ng pagiging may sala batay sa pahuhusga. Orden, pinatunaw ni Montejo ang kanyang gavel sa mesa. Binibining Ramos, nasa delikadong lugar kayo. Iminumungkahi kong manahimik kayo bago ko kayo akusahan ng contempt. Huminga ng malalim si Alina. Ramdam niya ang kanyang puso na pumipintig ng napakalakas na akala niya ay naririnig ng lahat sa bulwagan. Ngunit hindi siya urong, hindi sa pagkakataong ito, umurong na siya sa buong buhay niya. Kamahalan, nagmadaling pumagitna si Abogada Luisa Garcia. Nanginginig ang kanyang boses ngunit determinado. Formal akong humihiling na payagan ang aking kliyente na ipakita ang kanyang mga kakayahan sa wika. Kung mapapatunayan niya na nagsasalita siya ng mga wika na sinasabi niya, ito ay lubos na magpapabago sa kalikasan ng kasong ito. Tumingin si Montejo sa kanya na may halong kawalang paniwala at pagkadismaya. Binibining Garcia, talagang iminumungkahi ninyo na gawin nating pagsusulit sa wika ang korte na ito? Iminumungkahi ko po na bigyan natin ang aking kliyente ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos, sagot ni Luisa. Nakakita ng lakas ng loob na hindi niya alam na mayroon siya. Hindi ba iyan ang kinakatawan ng hustisya? Sumandal ang hukom sa kanyang upuan na umalingaw-ngaw sa kanyang bigat. Tiningnan niya si Alina ng matagal. Ang kanyang mata ay sinusuri siya na parang isang palaisipan na hindi niya malutas. Mayroong isang bagay sa dalagang ito na nagpakaba sa kanya. Hindi lang ito ang kanyang pagiging matapang, kundi ang ganap na katiyakan sa kanyang mata. Sige, sabi niya sa wakas, sa sorpresa ng lahat sa bulwagan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong magpakahamak sa publiko. Ngunit kapag nabigo kayo at mabibigo kayo dadagdagan ko ng kaso ng contempt at obstruction of justice, ang inyong mahaba ng listahan ng mga legal na problema. Humarap siya sa kanyang kalihim. Makipag-ugnayan sa Departamento NG MEGA Wika NG Universidad NG Pilipinas. Kailangan kong 10 profesor, isang espesyalista sa bawat isa sa mga wika na sinasabi ni Binibining Ramos na kanyang sinasalita. Naramdaman ni Alina ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Sa wakas ay magkakaroon siya nga pagkakataon. Sa wakas ay may makikinig sa kanya, Binibining Ramos. Tumingin si Montejo sa kanya na may mapanguyam na ngiti na kanyang pinino sa loob na mga dekada. Umaasa akong alam ninyo ang inyong ginagawa dahil kapag ito ay natapos, hindi lamang ako magdedeklara sa inyo na nakasala sa pandaraya, kundi malalaman ng buong mundo kung anong uri kayo ng sinungaling. Hindi po ako sinungaling, sagot ni Alina sa mahinahon ngunit matatag na boses. At kapag ito ay natapos, kayo po ang magpapakumbaba. Sumabog sa bulong-bulungan ang bulwagan. Walang sinuman, walang wala, ang nakipag-usap sa ganoong paraan kay Hukom Montejo. Katahimikan, muling pumalakpak ang gavel. Tiningnan ni Montejo si Alina na may halong galit at isang bagay na maaring pagalang. Ang pagdinig na ito ay ipinagpapaliban hanggang sa dumating ang matagasuri. Ito ay sa loob ng 3 araw at maniwala kayo sa akin, Binibining Ramos. Ang 3 araw na iyon ang magiging huling kalayaan na inyong matatamasa ng matagal. Habang gineskorta ang CIA Negra, Alguazil Palabas, Eni Buvagan, hindi maiwasan ni Alina na magtaka kung ginawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay o kung sa wakas ay ginawa niya ang unang hakbang patungo sa pagpapawalang sala na matagal na niyang hinahangat. Ang hindi niya alam ay ang susunod na mga araw ay magbubunyag ng mga lihim na magpapabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi pati na rin sa lahat na naroroon sa bulwakan. Ang tuno ng bakal na pintuan na sumasara ay umalingaw na parang kulo sa matainga ni Alina. Ang sentro ng detention ng paasa ng bayan ay isang 3 palapa na gusali na amoy disinfektante at desperasyon ng tao. Ang maputing pader na may makiskisan sa sulok ay tila sumisipsip ngan lahat na natural na ilaw na sinusubukang pumasok sa maliliit na bintanang may rehas. Lumakad si Alina sa pasilyo na may 2 opisyal sa kanyang tabi. Tinanggal na ang kanyang posas, ngunit nanatili ang pakiramdam ngang pang-aapi. Ngayon ay hindi nakikita, ngunit mas mabigat kaysa anumang metal. Pinagmamasdan siyang ibang mga preso mula sa kanilang mga selda. Ang ilan ay may kuryosidad, ang iba ay may walang lamang tingin na tanging ang matagal na pagkakakulong ang maaring lumikha. Selda 47C, anunsyo ni Opisyal Diana Torres, isang dalagang may profesional na ekspresyon ngunit hindi malupit. Binuksan niya ang metal na pinto na may malakas na kalansing na umalingaw-naw sa buong koridor. May kasama ka?
Sana makasundo kayo. Pumasok si Alina at sumara ang pinto sa likuran niya ng may. Tiyak na tuno na nakpatindik ng balahibo niya. Maliit ang selda, 2 makipot na kama, isang maliit na lababo, isang palikuran na walang privacy, at isang bintana na napakataas na tanging nagsisilbi lamang upang ipaalala sa kanila na umiral ang mundo sa labas, ngunit hindi nila abot. Sa ibabang kama, isang babaeng nasa katamtamang edad ang nag-angat ng tingin mula sa isang lumang libro. May mga linya ang mukha ni Cynthia Reyes na nagsasalaysay ng mga kwento na malamang ay hindi niya ibabahagi. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakatali sa isang mahigpit na tirintas. At ang kanyang nga mata, bagaman pagod, ay nanatili pa rin ang kinangang katalinuhan. Kaya ikaw pala ang sikat na polyglot. Sabi ni Cynthia na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mamata. Ang buong sentro ay nag-usap tungkol sa iyo. Ang babae na lumaban kay Hukom Montejo at nabuhay upang isalaysay ang kuwento. Umupo si Alina sa itaas na kama, nararamdaman ang manipis at matigas na kutson sa ilalim ng kanyang katawan. Hindi siya agad sumagot. Pagod na siya hindi lang pisikal kundi emosyonal. Ang adrenaline ng pagdinig ay nawala. Nag-iwan lamang ng mabigat na kawalan sa kanyang dibdib. Hindi po ako sikat, sa wakas ay sabi niya. Ako lang po ay isang tao na napagod na mamaliitin. Naglabas ng tuyong tawa si Cynthia. Dito sa loob, lahat kami ay pagod sa isang bagay. Ang pagkakaiba ay karamihan ay sumuko na, may apoy ka pa. Delikado iyan sa lugar na tulad nito. Delikado? Bakit? Dahil ang pag-asa ay mas masakit kaysa sa pagtanggap. Isinara ni Cynthia ang kanyang libro. Talaga bang nagsasalita ka ng 10 wika? Tumango si Alina, nakatingin sa kisamengang selda na may mansa. 11. Sa katunayan. Ngunit walang nagtanong. 11. Agad na nagpakita ng interes si Cynthia. Paano nangyari na ang isang dalaga sa iyong edad ay nagsasalita ng 11 wika? Sa unang pagkataon sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Alina na gustong magsalita. Marahil dahil hindi siya tiningnan ni Cynthia na may panunuya o pagamak. Marahil dahil sa maliit na espasyong iyon na klaustrofobiko, pareho silang 2 tao na sinusubukang mabuhay. Ang lola ko, simula ni Alina, lumambot ang kanyang boses sa pag-alala. Si Lola Elena. Nagtrabaho siya sa buong buhay niya bilang isang empleyada sa bahay para sa madiplomatikong pamilya. Tuwing umaalis ang isang pamilya, darating ang isa pa. Mga Aleman, Pranses, Tsino, Ruso, Arabe. Natuto siya ng mga pirasong lahat ng mga wikang iyon upang makipag-ugnayan, upang maging kailangan. Nakikinig si Cynthia ng tahimik at nagpatuloy si Alina. Nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente sa bus, ako ay 5 taong gulang. Kinuha ako ang lola ko at dinala niya ako sa lahat ng mga bahay na iyon. Habang siya ay naglilinis, nagluluto, at nagpaplansa, umupo ako kasama ang mga anak ni mga pamilyang iyon. Nakipaglaro ako sa kanila, kumain kasama nila, natuto kasama nila, medyo nabasag ang kanyang boses sa pag-alala. Nagbabago ang mga diplomatiko bawat 2 o 3 taon. Sa bawat pagkakataon na nakakaroon akong kaibigan, umalis siya. Sa bawat pagkakataon na natututo, akong makipag-ugnayan ng perpekto sa isang wika, darating ang isang bagong pamilya na may ibang wika. Ngunit hindi ako tumigil sa pag-aaral. Iyon ang aking paraan upang mapanatili ang mga alaala, ang mga koneksyon na iyon. At ang lola mo? Tanong ni Cynthia ng mahinahon. Namatay 2 taon na ang nakakaraan. Atake sa puso. 50 taong magpagtatrabaho mula umaga hanggang gabi ang nagpatay sa kanya. Ipinikit ng mariin ni Alina ang kanyang mata at naiwan akong mag-isa, walang formal na edukasyon, walang sertipiko na magpapatunay sa aking nalalaman, tanging mawika lamang sa aking ulo at walang paraan upang patunayan na ang maito ay totoo. Kaya't nagsimula kang magtrabaho bilang isang tagasalin, kumpletong sabi ni Cynthia. Sinubukan kong makakuha nga trabaho sa mga opisyal na ahensya, ngunit lahat sila ay gusto ngang mga titulo sa kolehiyo, internasyonal na sertipikasyon. Walang sinuman ang gustong bigyan ako nga kahit isang pagkakataon na ipakita ang aking magagawa. Ang pagkabigo ay kapansin-pansin sa kanyang boses, kaya't nilikha ko ang sarili kong negosyo. Nag-aalok ako ng aking serbisyo sa internet. Mas mababa ang singil ko kaysa sa mga malalaking ahensya at gumagawa ako ng perpektong trabaho. Kung gayon, bakit ka narito? Ibinuka ni Alina ang kanyang mata at direktang tiningnan si Cynthia.
dahil may nagpasya na imposible para sa isang babae na walang edukasyon sa kolehiyo na gawin ang ginagawa ko. Iniulat nila ang aking mga serbisyo bilang pandaraya nang hindi man lang sinusuri ang kalidad ng aking trabaho. At ngayon narito ako, nahihintay na patunayan ang isang bagay na hindi ko naman dapat patunayan. Ang tunok ng gayabak na papalapit ay nakputol sa kanilang usapan. Bumukas ang pinto at muling lumitaw si Official Torres. Ramos, may bisita ka. Consultation room. Bumaba si Alina mula sa kama. Nalilito. Wala siyang tinawagan. Wala siyang dapat tawagan. Ang consultation room ay isang maliit na espasyo na hinahati ng isang metal na mesa. Nakaupo sa kabilang panig si Abogada Luisa Garcia, ang kanyang public defender. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay may isang babae na hindi kilala ni Alina, elegante, profesional, may maletang balat sa mesa. Alina, siya Sidra, Angela Santos, pagpapakilala ni Luisa, siya ay isang forensic psychologist. Humiling si Fiscal Torres ng psychological evaluation bago ang susunod na pagdinig. Naramdaman ni Alina ang isang buhol na bumubuo sa kanyang tiyan. Psychological evaluation? Bakit? Nagsalita Sidra. Santos sa mainaon at profesional na boses. Ito ay standard procedure sa mga kaso kung saan ang akusado ay nagpapakita ng mga pag-ugali na maaring ituring na hindi karaniwan. Ang iyong paghaharap kay Hukom Montejo ay nagtaas ng ilang red flags. Red flags? Naramdaman ni Alina ang pagkabahala na lumalaki. Ang pagtatanggol sa sarili ay hindi karaniwang pag-ugali. Hindi iyon ang punto. Mabilis na pumagit na si Luisa. Alina, makinig ka. Sinusubukan ng piskal na bumuo ng isang profile na nagpapahiwatig na mayroon kang matendensya sa pathological fantasy. Gusto nilang magtalo na talagang naniniwala ka na nagsasalita ka ng wikang iyon samantalang sa katotohanan ay hindi. Kalokohan iyan. Pinatuno ni Alina ang mesa gamit ang kanyang palad. Hindi ako balih. Walang nagsasabing balif ka, pinanatili ni Dra. Santos ang kanyang neutral na tono. Ngunit kailangan kong gawin ang aking evaluation. Magtatanong ako sa iyo at kailangan mong maging lubos na matapat sa akin. Sa loob ng sumunod na oras, sinagot ni Alina ang tanong pagkatapos ng tanong tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa pagkamatay ng kanyang mamagulang, tungkol sa pamumuhay kasama ang kanyang lola, tungkol sa pag-aral ng wika, tungkol sa pakiramdam ng pag-iisa, tungkol sa kanyang nga takot, kanyang nga pangarap, kanyang nga pagkabigo. Maingat na nagtatala si Dra. Santos, imposible basahin ang kanyang ekspresyon. Huling tanong, sabi niya sa wakas, nakaramdam ka na ba na hindi ka naintindihan ng mga tao, na nabubuhay ka sa isang mundo na iba sa iba? Maingat na nag-isip si Alina bago sumagot. Araw-arawang buhay ko, ngunit hindi dahil sa baliw ako, kundi dahil nabuhay ako sa mga mundo na hindi mararanasan ng karamihan sa mga tao. Nakipag-usap ako sa mga wika na hindi matututunan ni karamihan. Nakita ko kung paano maaring bumuo nga tulay o magtayo nga paderang masalita. Kaya to, nabubuhay ako sa ibang mundo, ngunit totoo iyon. Ito ay kasing totoong pahuhusga na nagdala sa akin dito. Isinara ang doktora ang kanyang notebook. Salamat sa iyong kooperasyon, Alina. Ipapasa ko ang aking ulat bago ang pagdinig. Nang umalis siya, lumapit si Luisa kay Alina. Nag-aalala ang kanyang ekspresyon. Mayroon pa akong kailangan mong malaman. Hukom Montejo ay nakipag-ugnayan sa Universidad ng Pilipinas, ngunit hindi lamang upang makakuha ng tagasuri. Ano ang ibig mong sabihin? Siniyasat niya ang iyong background ng mas malalim. May nakita siya. Inilabas ni Luisa ang ilang dokumento mula sa kanyang bag. Ilang taon na ang nakaraan, nang ikaw ay 17. Nag-apply ka para sa isang scholarship sa Akademya ng Wika sa Pilipinas. Naalala mo ba? Tumango si Alina ng dahan-dahan. Tinanggihan nila ako. Sinabi nila na ang aking aplikasyon ay hindi makatotohanan dahil sinabi kong nagsasalita ako ngang napakaraming wika para sa aking edad. Eksakto. At ginagamit iyan ni Montejo bilang ebidensya na matagal ka nang nagsisinungaling tungkol sa iyong makakayahan. Argumento niya na ito ay isang pattern ng pandaraya. Ang silit ay tila lumit sa paligid ni Alina. Sa bawat pagkataon na sinubukan niyang umabante, itinulak siya ngang sistema pabalik. Bawat pagtatangka na patunayan ang kanyang halaga ay naging isa pang ebidensya laban sa kanya. Mayroon pa ba? Tanong niya. Kinatatakutan ang sagot. Nagalinlangan si Luisa bago nagpatuloy. Ang mga tagasuri na darating, espesyal na hiniling ni Montejo ang mga pinakamahigpit na propesor,
nakilala sa pagiging sobrang mahigpit. Hindi sila darating upang bigyan ka ng patas na pagkakataon, Alina. Darating sila upang wasakin ka. Ang sumunod na katahimikan ay nakakalason. Naramdaman ni Alina ang bigat ng buong sistema ng hudikatura na umaalpas sa kanya. Sinusubukang durugin ang apoy ng pag-asa na nanatili pa rin sa kanyang dibdib. Gaano katagal pa ako? Tanong niya sa wakas. 2 araw pa, ang pagdinig ay sa makalawa. Kung gayon, kailangan kong gamitin ang bawat segundo. Tumayo si Alina, ang kanyang determinasyon ay nagbago sa kabilang lahat. Luisa, kailangan kong makakuha kang isang bagay. Mga libro, materyales sa pag-aaral, sa lahat ng wikang mahahanap mo. Kung gagawin nilang mahirap ito, kung gayon, maghahanda ako na parang hindi pa ako naghahanda sa buhay ko. Tiningnan siya ni Luisa na may halong ang pahanga at kalungkutan. Alina, kahit na patunayan mong nagsasalita ka, ng mga wikang iyon, may iba pang kaso ang piskal. Ang mga kliyente na nagulat ng pandaraya, ang reklamo tungkol sa maling pagsasalin. Maling pagsasalin, pinutol siya ni Alina. Anong maling pagsasalin? May 3 kliyente na nagsasabing ang pagsasalin na ginawa mo ay naglalaman ng matinding pagkakamali na nagdulot sa kanila ng pera at reputasyon. Naramdaman ni Alina na parang sinuntok siya sa tiyan. Impossible iyan. Sinusuri ko ang bawat pagsasalin ng 3 beses. Meticulous ako. Kailanman, hinding-hindi ako magpapadala ng isang bagay na may matinding pagkakamali. May mga kopya ka ba ng pagsasalin na iyon? Lahat sa aking computer, ngunit kinumpis ka iyon ng pulisya bilang ebidensya. Nagtala si Luisa, hihilingin ko ang access sa mga file na iyon. Kung mapapatunayan natin na tama ang mga pagsasalin, masisira nito ang bahagi ng akusasyon ng piskal. Nang bumalik si Alina sa kanyang selda, nahihintay si Cynthia na may kuryosidad na ekspresyon. Masamang balita, palala ng palala. Nahulog si Alina sa kanyang kama. Hindi lang ako kailangan patunayan na nagsasalita ako nga 10 wika sa harap ng mga profesor na nagpasya na nagsisinungaling ako. Kailangan ko ring patunayan na ang mga pagsasalin na alam kong ginawa ko ng tama ay walang pagkakamali at ipagtanggol ang sarili ko mula sa isang psychological evaluation na malamang ay ipipinta ako bilang delusional. Sumipol ng mahina si Cynthia. Nang sabihing mong, may apoy ka, hindi ako nagbibiro. Nungit, Alina, sigurado ka ba na gusto mong ipagpatuloy ito? Maaari kang tumanggap ng kasunduan. Magsilbing ang mas maikling sentensya, magpatuloy sa iyong buhay. Susuko ako. Tiningnan ni Alina ang kisame, tanggapin na tama ang mundo at mali ako. Hindi ko kaya, Cynthia. Kung susuko ako ngayon, pinagtataksilan ko ang lola ko. Ang lahat ng mga taon ng pag-aaral, ang lahat ng mga batang babae na, tulad ko, ay may talento, ngunit walang mapapel na magpapatunay nito. Kung gayon, magpahinga ka. Pinatay ni Cynthia ang ilawang selda dahil sa loob ng 2 araw, kakailanganin mo ang bawat gramo ng lakas na mayroon ka. Sa dilim, ipinikit ni Alina ang kanyang mata, ngunit hindi siya makatulog. Pinag-iisipan niya ang bokabularyo, gramatika, idioma sa bawat isa sa magawikang kanyang natutunan. Ngunit higit pa ron, iniisip niya ang lahat ng pagkakataon na siya ay minamaliit, hindi pinapansin, itinapon. Ang mundo ay malapit nang makita kung ano ang kaya niya. Umaasa lang siya na sapat iyon. Dumating ang madaling araw sa sentro ng detensyon na may mabigat na katahimikan na tanging sa mga lugar lamang umiral kung saan ang kalayaan ay isang malalayong alaala. Hindi natulog si Alina. Ang kanyang mamata ay nagniningas sa pagod. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na nagpoproseso ng mga konjugasyon ng pandiwa, istrukturang gramatika, mga idiomatikong ekspresyon sa Mandarin, Arabic, German, Pranses. Mahinang umungol si Cynthia sa ibabang kama, isang nakakapagapagaan na tunog sa gitna ng napakaraming kawalang katiyakan. Ginugol ni Alina ang gabi na bumubulong na mga salita ng mahina, bawat wika ay dumadaloy na parang ilog na nagtatakpo sa karagatan ng kanyang memorya. Ang tunog na yabag na papalapit ay nagputol sa kanyang konsentrasyon. Napakaaga pa para sa almusal. Bumukas ang pinto ng metal at lumitaw si Opisyal Torres na may seryosong ekspresyon. Ramos, may bisita ka, consultation room. Ngayon, nagising si Cynthia na gulat. Sa ganitong oras, sino ang bumibisita? Sa isang tao bago magbukang liwewe, bumaba si Alina mula sa kanyang kama. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Sinundan niya si Torres sa mga walang laman na pasilyo. Ang eko ng kanilang mayabag ay umalingaw na parang matambol ng digmaan. Nang makarating sila sa consultation room, kapansine-pansin ang sorpresa sa muka ni Alina.
Nakaupo sa kabilang panig ng mesa. May isang lalaking Asyano na may nalulumbay na ekspresyon at isang maleta ng negosyo sa kanyang hita. Agad niya itong nakilala. Inhinyero Lim, bulong ni Alina na hindi makapaniwala. Agad na tumayo si David Lim, nanginginig ang kanyang kamay. Siya ay isa sa 3 kliyente na nakulat na pandaraya ang kanyang pagsasalin. Nagtrabaho siya para sa isang kumpanya ng teknolohiya na nangangailangan ng mga dokumento na isinalin mula Ingles patungong Mandarin para sa isang pagpapalawak sa China. Binibining Ramos, ako, kailangan ko pong kausapin kayo. Ang kanyang boses ay nabulol, na parang bawat salita ay nagdulot sa kanya ng pisikal na pagsisikap. Wala po akong gaanong oras. Hindi po alam enigra, aking abogado na narito ako. Izinara ni Torres ang gipinto, ngunit nanatili sa loob. Standard protocol para sa imigabisita na hindi opisyal na autorizado. Ano po ang ginagawa niyo dito? Dahan-dahang umupo si Alina. Sinusubukang iproseso ang surreal na sitwasyong ito. Hinimas ni Lim ang kanyang mukha at napansin ni Alina ang malalim na eyebags, ang tensyon sa kanyang mabalikat. Dumating po ako para sabihin sa inyo ang katotohanan na dapat ko nang sinabi mula pa sa simula. Ang sumunod na katahimikan ay napakakapal na naririnig ni Alina ang sarili niyang pulso. Ang inyong pagsasalin ay perpekto. Pinitiwan ni Lim ang masalita na parang pinipigilan niya ang kanyang hininga sa loob ng ilang buwan. Ang bawat dokumento na isinalin ninyo para sa aking kumpanya ay walang kapintasan. Mas mahusay kaysa sa anumang profesional na ahensya na ginamit namin noon. Ang kasosyo sa Beijing ay humanga sa technical na katumpakan at cultural sensitivity. Naramdaman ni Alina na parang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Kung gayon, bakit? Dahil ang aking amo, ang CEO, ay nalaman na kinontrata ko ang inyong serbisyo nang hindi sinusuri ang inyong credential sa universidad. Yumuko si Lim. Kitang-kita ang kahihiyan sa bawat linya ng kanyang mukha. Pinagbantaan niya akong sisantehin kung hindi ako makakahanap ng paraan upang bigyang katwiran kung bakit gumastos akong pondong kumpanya sa isang tagasalin na hindi sertipikado at nagpasya siyang sirain ang aking buhay upang iligtas ang kanyang trabaho. Naramdaman ni Alina ang isang halong galit at pagpapatunay na lumalaki sa kanyang dibdib. Hindi iyon ganun kasimple. Itinaas ni Lim ang kanyang tingin, ang kanyang mata ay kumikinang sa maluhang hindi naibuhos. Si Abogado Roberto Chavez, ang abogado ng aming kumpanya, ay nagmungkahi na iulat namin ang pagsasalin bilang may depekto. Sinabi niya na iyon ang tanging paraan upang mabawi ang pera at maprotektahan ang kumpanya mula sa anumang legal na pananagutan. Iminungkahi niyang maksinungaling, tumaas ang tono ng boses ni Alina. Iminungkahi niyang protektahan ang interes ng corporation, koreksyon ni Lim ng may kapaitan. Sa mundo ng negosyo, binibining Ramos, ang katotohanan ay pangalawa sa pinansyal na kaligtasan. Ngunit hindi ako makatulog simula nang pirmahan ko ang maling pahayag na iyon. Mayroon akong anak na babae na kasing edad mo. Tuwing tinitignan ko siya, nakikita ko ang iyong mukha sa balita na hinuhusgahan sa publiko dahil sa isang bagay na hindi mo ginawa. Huminga ng malalim si Alina, sinusubukang kontrolin ang mga emosyon na nagbabanta na umapaw. Bakit niyo po sinasabi ito sa akin ngayon? Bakit hindi po bago ang paglilitis? Dahil ako ay isang duwag. Pag-amin ni Lim na may nabasa na boses. Dahil kailangan ko ang aking trabaho, ang aking sweldo, ang aking reputasyon. Ngunit ang makita ang ginawa nila sa iyo, ang makita si Hukom Montejo na tumatawa sa iyo sa telebisyon ay labis. Sinabi sa akin na aking asawa kagabi na hindi na siya makakapamuhay kasama ng isang lalaki na walang dangal. At tama siya. Inilabas niya ang isang makapal na sobremula sa kanyang maleta. Narito ang lahat. Makopyang orihinal na pagsasalin na may pag-apruba ng aming mga kasosyo sa Beijing. Mga email kung saan partikular nilang pinupuri ang inyong trabaho. At ang aking sinumpaang pahayag na umaamin na nagsinungaling ako sa ilalim ng pressure ng korporasyon. Kinuha ni Alina ang sobrenamay nanginginig na mga kamay. Mabihati yon, puno ng kapahina na maring lubos na makpabaho sa kanyang kaso. Inhinyero Lim, naiintindihan niyo po ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Tanong niya ng mahinahon. Ang umamin ng perjury ay maaring magdulot sa inyo sa bilangguan. Alam ko po, malungkot na ngumiti si Lim. Ngunit mas gusto ko pong nasa bilangguan na buwa ang aking dangal kaysa malaya bilang isang sinungaling. Ang aking anak na babae ay karapat-dapat sa isang ama na may pagmamalaki niya. Lumapit si Torres sa mesa. Sir, kailangan ko po kayong i-escort palabas.
Irregular na po ang bisitang ito. Tumayo si Lim, ngunit bago umalis ay direktang tiningnan si Alina sa mga mata. Binibining Ramos, pambihira po kayo. Huwag niyo pong hayaang kumbinsihin kayo ng sinuman sa kabaliktaran. At kung papayagan ninyo akong magbigay ng payo, kapag nandun kayo sa bulwagan bukas, hindi lang ninyo patunayan na nagsasalita kayo ng mawikang iyon, patunayan ninyo kung bakit mahalaga, patunayan ninyo na ang tunay na talento ay hindi nangangailangan ng sertipiko upang maging balido. Nang umalis siya, naiwan si Alina mag-isa sa silid, mahigpit na hawak ang sobre na parang isang life raft. Ang maluhan na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang dumaloy. Hindi ito mga luhang kalungkutan, kundi ngang kaginhawaan na hinaluan ng galit sa lahat ng pinagdaanan niya dahil sa mga kasinungalingan ng korporasyon. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Abogada Luisa Garcia na tumatakbo. Gusot ang buhok at may expression na kontroladong takot. Alina, ano yon? Tinawagan ako ni Torres. Sinasabing nandito si David Lim. Ano ang gusto niya? Inabot ni Alina ang sobre sa kanya. Ang ating kaligtasan. Habang abalang sinusuri ni Luisa ang mga dokumento, lumaki ang kanyang mamata sa bawat pahina. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa pamamagitan nito, lubos nating masisira ang makasongang pandaraya. Mapapatunayan natin na tama ang mapagsasalin at ang maakusasyon ay gawa-gawa lamang. Ngunit sapat na ba ito? Tanong ni Alina. Kailangan ko pa ring patunayan na nagsasalita ako nga wika at malamang ay sasabihin ng piskal na nagsisinungaling si Lim ngayon upang tulungan ako. Tama ka, umupo si Luisa. Mabilis na nag-isip. Kailangan pa natin ng iba. Kailangan nating hanapin ang dalawa pang kliyente na naakusa sa iyo. At paano natin gagawin iyon mula dito? Inilabas ni Luisa ang kanyang cellphone. Hayaan mo sa akin, may mga konta ako. Kung nagkaroon si Lim ng atakeng konsensya, marahil ang iba rin. Sa sumunod na mga oras, habang ineeskortahan si Alina pabalik sa kanyang selda, abalang nagtatrabaho si Luisa, tumatawag, nagpapadala ng mga email, ginagamit ang bawat kontak na mayroon siya sa kanyang legal na arsenal. Bumalik sa selda, pinagmamastan ni Cynthia si Alina na may kuryosidad. May nagbago, sabi niya ng simple, iba ang ekspresyon mo. Isa sa mga nag-akusa sa akin ay dumating upang umamin na nagsinungaling siya. Umupo si Alina, pinoproseso pa rin ang lahat. Lumabas na perpekto ang aking mapagsasalin. Maling-mali ang akusasyon sa akin upang protektahan ang interes ng korporasyon. Mahinang sumipol si Cynthia, ang sistema na pinoprotektahan ang sarili nito. Karaniwang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, may nakaroon na lakas na loob na sabihin ang katotohanan. Tumingin si Alina sa maliit na mataas na bintana. Isinugal niya ang lahat upang linisin ang aking pangalan at nagbigay iyon sa iyong pag-asa. Nagbigay iyon sa akin ng higit pa sa pag-asa. Nagbigay iyon sa akin ng patunay na hindi ako baliw, na hindi ako mali, na mali ang mundo tungkol sa akin. Isang metal na tunok ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Oras na para sa mobile library. Isang kariton na dumadaan 2 beses sa isang linggo na may mga libro para sa mga preso. Isang dalaga ang nagtutulak ng kariton, humihinto sa bawat selda. Nang makarating siya sa selda 47, nakilala siya ni Alina. Siya si Maya Salvador, isang babae na halos 19 taong gulang na nakita niya sa kantina. Mayroon siyang matatalinong mata at ang partikular na kalungkutan ng isang nakakita ng napakaraming bagay sa napakabatang edad. May libro ba kayong kailangan? Tanong ni Maya sa mahinang boses. Mayroon ka bang anuman sa mga banyagang wika? Tanong ni Alina na may pag-asa. Nagliwanag ang mamata ni Maya. Ikaw ba ang babae na magpapatunay na nagsasalita ng 10 wika? 11. Sa katunayan, mayroon ako para sa iyo. Tumingin si Maya ng kinakabahan sa makabilang panig ng pasilyo bago kumuha ng isang nakabalot na pakete. Hiningi po ngang inyong abogada na dalhin ko ito sa inyo. Hindi ko po dapat, ngunit naniniwala po ako sa ikalawang pagkakataon. Binuksan ni Alina ang pakete at nakakita nga 6 na libro sa iba't ibang wika. Mandarin, Arabic, Russian, German, Francis, at Portuguese. Hindi ito maordinaryong libro, kundi makumplikadong teksto sa teknikal na legal. Sinabi ngang inyong abogada na magsanay kayo dito, bulong ni Maya. Susubukan kayong guluhing na mga profesor bukas sa mga teknikal na bokabularyo. Paano mo nalaman? Dahil isa sa kanila, si Profesor Ricardo Alarcon, ay pumunta dito para sa legal na konsultasyon ilang araw na ang nakakaraan.
Narinig ko siyang nakikipag-usap sa direktor tungkol sa kung paano ilantat ang isang impostor na nagpapahayag ng imposibleng kakayahan sa wika. Nanlamig ang dugo ni Alina. May sinabi pa ba siya? Sinabi niya na naghanda siya nga mga teknikal na teksto sa bawat wika, bokabularyo sa medisina, legal, siyentipiko, mga bagay na tanging isang may mga taon ng formal na pag-aral sa universidad ang maaring malaman. Umupo si Cynthia sa kanyang kama. Iyan ay pandaraya. Naghahanda sila ng isang pagsusulit na idinisenyo upang mabigo ka. Hindi iyon pandaraya kung hindi sila kailanman nangakong maging patas. Binuksan ni Alina ang unang libro. Ang kanyang mamata ay naglakbay sa mga pahina sa Mandarin. Ngunit kaya kong matuto. Palagi akong nakapag-aral. Mayroon kang mas mababa sa 24 na oras. Itinuro ni Maya. Paano mo mamemorya ang teknikal na bokabularyo sa 6 na wika sa isang araw? Tiningnan siya ni Alina na may matinding determinasyon na pinanatili siyang buhay sa buong buhay niya. Sa parehong paraan na ginawa ko ang lahat ng hindi sumusuko nang umalis si Maya. Pinamamasdan ni Cynthia si Alina na nakbubukas ng libro. Pagkatapos ng libro, ang kanyang konsentrasyon ay lubos. Alam mo kung ano ang pinakakahanga-hanga sa iyo? Sabi ni Cynthia pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi ang nagsasalita ka nga wika, kundi ang hindi mo kailanman tinatanggap ang pagkatalo bilang opsyon. Sabing lola ko, sasabihin sa iyong mundong libu-libong beses na hindi mo kaya. Kailangan mo lang itong patunayan ng isang beses upang ipakita na kaya mo. Ginugol ni Alina ang natitirang bahagi ng araw at ang buong gabi na nakalubok sa mga librong iyon. Halos hindi siya kumain, halos hindi siya gumalaw. Dinadalhan siya ni Cynthia ang tubig. Pinapaalalahanan siyang huminga. Ngunit si Alina ay nasa ibang mundo, isang mundo nga salita, kahulugan, makoneksyon sa wika. Nang magsimulang sumilip ang unang liwanag ng bukang liwewe sa mataas na bintana, isinara ni Alina ang huling libro. Ang kanyang mata ay pula, ang kanyang katawan ay nangingini sa pagod, ngunit mayroong isang bagay na naiba sa kanyang ekspresyon. Handa na? Tanong ni Cynthia. Handa na, sagot ni Alina. Dumating si Torres ng maaga. Ramos, oras na. Naghihintay ang iyong abogada. Ngayon ang araw, habang naglalakad siya sa mga pasilyo patungo sa labasan, nagsimulang katukin ng ibang mga preso ang mapinto ng kanilang maselda. Hindi ito isang nakbabanta na tunog, kundi isang pagsuporta. Marami sa kanila ang nakarinig ng kanyang kuwento. Marami sa kanila ang hinusgahan sa kung ano ang pinaniniwalaan ng sistema na sila, sa halip na kung ano talaga sila. Ipakita mo sa kanila, sigaw ng isang tao. Huwag mong hayaang durugin kanila. Sumama ang isa pang boses. Naramdaman ni Alina ang isang kakaibang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi siya nag-isa, hindi siya kailanman nag-isa. Ang lahat ng mga hindi kilalang mukha sa likod ng mga pintuan ng metal ay mga paalala na may iba pang mga tao na tulad niya, nahihintay ng pagkakataong ipakita ang kanilang katotohanan. Naghihintay si Luisa sa lugar ng pagproseso na may isang hindi inaasahan, isang maleta. Ano ito? Tanong ni Alina. Ang iyong kinabukasan kung magiging maayos ang lahat. Binuksan ni Luisa ang maleta. Inilalabas ang isang profesional na kasuotan. Hindi ka papasok sa bulwagang iyon bilang isang akusado. Papasok ka bilang profesional na ikaw. Habang nagpapalit si Alina, ibinigay ni Luisa ang huling balita. Nahanap ko ang pangalawang kliyente. Handa siyang magpatuto na ang kanyang akusasyon ay mali rin. Ang pangatlo ay hindi pa sumasagot, ngunit 2 sa 3 ay sapat na upang lumikha ng makatwirang pagdududa. At ang psychological evaluation, sumimangot si Luisa, iniharap ni Dra. Santos ang kanyang ulat. Mix ito. Hindi niya sinasabing baliw ka, ngunit hindi ka rin niya lubos na ipinagtanggol. Iminumungkahi niya na mayroon kang hindi kinaugaliang personalidad na may mataas na tiwala sa mga kakayahang self-taught. Iyan ay isang eleganteng paraan lamang upang sabihin na hindi sila nagtitiwala sa akin. Eksakto, kaya kailangan mong maging perpekto ngayon. Hindi lang mahusay, perpekto. Dinala sila ng sasakyan sa hukuman. Iba ang hitsura ng gusali sa liwanag ng bukang liwewe. Mas marilag, mas nakakatakot, na parang isang Romanong Koliseo kung saan ang magladiator ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Ngunit si Alina ay hindi na ang parahong tao na pumasok doon ilang araw na ang nakakaraan. Ngayon ay mayroon siyang ebidensya, mayroon siyang kaalyado, at mas mahalaga, mayroon siyang katotohanan. Ang bulwagan ng hukuman ay mas puno pa kaysa sa unang pagkakataon.
puno nga news camera ang bawat pinapayagang sulok. Nagbubulungan ang mga mamahaya at sa unang hanay ay 10 propesor mula sa Universidad ng Pilipinas ang naghihintay na may mga ekspresyon mula sa kuryosidad hanggang sa hayagang paghamak. Pumasok si Hukom Montejo na may parehong pagmamataas tulad ng dati. Ngunit nang magtakpo ang kanyang tingin at ni Alina, may nagbago sa kanyang nga mata. Marahil ay kinilala niya na hindi ito magiging madaling tagumpay na inaasahan niya. Hayaang magsimula ang palabas, bulong niya, pinatunog ang kanyang gaffel. At sa gayon nagsimula ang araw na magbabago sa lahat. Ang martilyo ni Hukom Montejo ay umalingaw-ngaw na parang puto ng baril sa bulwagan. Agad na nawala ang bulong-bulungan, pinalitan ng tensyon na napakakapal na tila mismo ang hangin ay nanginginig sa pag-asam. Orden sa bulwagan, binikas ni Montejo ang magasalita sa may autoridad na tono na kanyang pinino sa lub NGMG dekada sa estrado. Ang kanyang mamata ay gumala sa karamihan bago dumapo sa 10 propesor na nakaupo sa isang espesyal na hanay sa harap ng estrado. Mga propesor mula sa Universidad ng Pilipinas, salamat sa inyong presensya. Ngayon ay magsasagawa tayo ng isang pagsusurina. Prangka ay itinuturing kong pag-aaksaya ng oras, ngunit iginit ng akusado na isagawa. Nakatayo si Alina sa tabi ni Luisa. Ang kanyang tindik ay tuwid sa kabilang ang pagod na nararamdaman niya sa bawat hiblang ang kanyang pagkatao. 24 oras na walang tulog, nag-aaral ng teknikal na bokabularyo na aabutin ng maraming taon upang masterin ng karamihan sa matao, ngunit hindi siya ang karamihan sa matao. Tumayo si Profesor Ricardo Alarcon. Inaayos ang kanyang salamin na may kilos na nagpapahiwatig na akademikong pagiging superior. Siya ay isang payat na lalaki, may madilim na buhok, nakasuklay pa atras ng gel. At ang ekspresyon ng isang taong naniniwala na ang formal na kaalaman lamang ang balido. Kamahalan, simula niya sa malinaw at akademikong boses. Kaming aking makasamahan ay naghanda ng serye nga mahigpit na pagsusuri. Hindi lamang ito tungkol sa pakikipag-usap sa iba't ibang wika, kundi sa pagpapakita nga teknikal na kasanayan, malalim na pag-unawa sa kultura at kakayahan sa espesyal na pagsasalin. Magpatuloy. Ginawa ni Montejo ang isang kilos ng kamay, sumandal sa kanyang upuan na parang manonood ng isang murang magic show. Binuksan ni Alarcon ang isang makapal na folder. Binibining Ramos, magsisimula tayo sa Mandarin. Si Profesor Emilia Santos, bagaman espesyalista sa Hapon, ay may kasanayan din sa Mandarin at susurin ang unang bahaging ito. Tumayo ang isang babaeng Asyano na nasa katamtamang edad. Si Profesor Santos ay may payapa na presensya, ngunit ang kanyang tingin ay analytical. Sinisuri si Alina sa bawat segundong lumipas. Nagsalita ang propesora sa perpektong Mandarin. Humiling kay Alina na basahin ang isang tekstong medikal at pagkatapos ay ipaliwanag ang kahulugan nito sa Filipino. Inabot niya ang isang dokumento. Kinuha ni Alina ang papel. Ito ay isang komplikadong tekstong medikal tungkol sa mga pamamaraan ng cardiovascular, puno ng teknikal na terminolohiya na magpapawis sa sinumang profesional na tagasalin. Pinigilan ng bulwagan ang hininga. Binasa ni Alina ang dokumento ng tahimik sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos, nang walang pag-alinlangan, nagsimula siyang magsalita ng matatas na Mandarin. Ang kanyang pagbigkas ay walang kapintasan. Ang kanyang matono ay tumpak. Hindi lamang niya binasa ang teksto, kundi ipinaliwanag niya ito. Nagdaragdag ng konteksto na kultura kung paano naiba ang ilang mga terminong medikal na sino sa konsepto ng kanluran. Pagkatapos, ay lumipat siya sa Filipino nang walang tigil. Isinasalin hindi lamang ang masalita, kundi ang malalim na kahulugan. Ipinapaliwanag ang mga medikal na implikasyon na may antas ng detalye na nagpatulala maging kay Profesor Santos. Bumulong ang propesora ng Mandarin kay Alarcon na nakokomento na ang pagbigkas ni Alina ay perpekto at imposible para sa isang walang formal na pagsasanay. Alam ko, sagot ni Alina sa parehong wika, direktang nakatingin kay Santos. Pagkatapos ay lumipat siya sa Filipino. Dahil natuto ako mula sa pamilya Lim, mandiplomatiko na nanirahan sa Beijing sa loob na 6 na taon. Ang kanilang malit na anak na babae ang nakturo sa akin hindi lamang ng wika, kundi ng makanta, makalaro, ang mga paraan ng pag-iisip. Ang wika ay hindi lamang salita, propesora, ito ay kaluluwa. Isang bulong-bulungan ang dumaloy sa bulwagan. Si Marco Delgado, isang mamamahayag, ay abalang sumusulat sa kanyang notebook. Ito ay ginto para sa pamamahayag. Susunod na wika,
Sabi ni Alarcon ng may kabastusan, malinaw na hindi comfortable sa kanyang nasaksihan. Aleman, Professor Hans Castillo. Si Castillo ay isang matabang lalaki na may blond na balbas at matikas na ekspresyon na karaniwang Aleman. Tumayo siya at nagsalita sa matigas na Aleman na may sadyang komplikadong aksento. Humiling kay Alina na ipaliwanag ang probisyon ng isang legal na kontrata at ang maimplikasyon nito sa batas. Inabot niya ang isang siksik na legal na kontrata, punong jargon ng batas na Aleman, na kahit ang abogado ay mahihirapang unawain. Binasa iyon ni Alina at muli, ang kanyang sagot ay higit pa sa perpekto. Hindi lamang siya nagsalin, kundi kinilala niya ang posibleng legal na problema sa kontrata. Itinuro ang makalabuan sa wika na maaring magdulot ng mapagtatalo at ginawa niya ang lahat habang matatas na nagpapalit sa pagitan ng Aleman at Filipino. Tiningnan siya ni Castillo na may halo ng pagkamangha at pagkalito. Tinanong niya sa Aleman kung saan niya natutunan ang lahat ng iyon. Sumagot si Alina sa matatas na Aleman bago isalin sa Filipino. Mula sa pamilya Schmidt, si Ginong Schmidt ay isang internasyonal na abogado. Pinapaupo niya ako sa kanyang opisina habang siya ay nagtatrabaho. Ako ay 10 taong gulang at binabasa ko ang kanyang makontrata habang akala niya ay nagda-drawing lang ako. Natutunan ko na ang legal na Aleman ay parang isang palaisipan kung saan ang bawat salita ay may eksaktong bigat. Pinagmamasdan ni Abogada Luisa Garcia na may luha sa kanyang mata. Ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang ipinapakita ni Alina ang kakayahan, ipinapakita niya ang kahusayan. Arabic, halos idura ni Alarcon ang salita. Profesora Fatima Omar. Si Omar ay isang eleganteng babae na may matalino at kalkuladong ekspresyon. Nagsalita siya sa klasikal na Arabic. Ang uri na ginagamit sa mga tekstong relihiyoso at akademiko, sadyang luma at komplikado. Hiniling niya kay Alina na basahin ang isang tekstong relihiyoso at ipaliwanag ang malalim nitong kahulugang pilosopikal. Ito ay isang teksto na may komplikadong makomentaryong pilosopikal. Ipinikit ni Alina ang kanyang mga mata sa isang sandali at nang idilat niya ang maito, mayroong isang bagay na naiba sa kanyang ekspresyon. Nagsimula siyang magbikas sa Arabic, ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakit-akit na pagkakabikas ng wika na mahusay na nabibikas. Hindi lamang niya isinalin ang teksto, kundi ipinaliwanag niya ang maraming layer ng interpretasyon, ang masanggunian sa kasaysayan, ang mateolohikal na debate na nabuo ng sipi sa loob ng maraming siglo. Nagsalita siya tungkol sa kung paano naiba ang klasikal na Arabic sa modernong Arabic, tungkol sa tula na likas sa bawat talata. Tumayo si Omar, halatang na antik. Paano ito possible? Nangangailangan ito ng mga taon ng pag-aaral ng teolohiya. Pamilya Hassan, mahinang sagot ni Alina sa Filipino. Ang ama ay isang imam. Itinuro niya sa akin na ang Arabic ay hindi lamang isang wika. Ito ay isang paraan ng pagtingin sa universo, na ang bawat salita ay may pinagmulan, kasaysayan, koneksyon sa iba pang mga salita. Ito ay isang wika na humihinga ng tula, hindi na nakasandal si Hukom Montejo sa kanyang upuan, nakasandal na siya paabante, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa panguyam, patungo sa isang bagay na maaring hindi sinasadyang pagalang. Isa-isa, iniharap ng mga profesor ang kanilang nga hamon. Ruso kasama si Professor Anton Soriano, na humiling sa kanyang bikasin ang klasikong panitikan at ipaliwanag ang komplikadong simbolismo ng panitikan. Frances na may terminolohiyang kulinary at alak na napaka-partikular, na tanging isang sommelier o profesional na chef lamang ang makakaalam, Italiano na may opera at musika, Brazilian-Portugues na may komplikadong regional na idioma, Hapon na may maraming sistema ng pagsulat, Koreano na may mazalimuot na antazeni formalidad. Sa bawat pagkakataon, hindi lamang natugunan ni Alina ang nga inaasahan, kundi nilampasan niya ang nga ito. At sa bawat pagkakataon, idinagdag niya ang personal na dimensyon na iyon, ang kwento na pag-aaral na nagpakita hindi lamang ng teknikal na kaalaman, kundi nga malalim na pag-unawa at tunay na pagmamahal sa bawat wika. Nang hilingin ni Professor Soriano na ipaliwanag ang isang sipi mula sa klasikong panitikang Ruso, hindi lamang isinalin ni Alina ang magasalita, kundi nahuli niya ang melancholikong kaluluwang teksto, ipinaliwanag ang mga kontekstong historikal at emosyonal na tanging isang tunay na nalubog sa kulturang Ruso ang makakaunawa. Pamilya Ivanov, paliwanag niya. Si Ginoong Ivanov ay isang profesor ng panitikan,
Binabasa niya sa akin si Dostoyevsky habang naghahanda ng borscht, ang kanyang asawa. Ako ay 12 taong gulang at umiyak ako sa mga kwento. Sinabi niya sa akin na kung hindi mo maramdaman ang pagdurusa ng Ruso sa masalita, hindi mo talaga binabasa ang maestro. Ipinakita na propesora na nagsusuri sa Pranses ang isang teksto tungkol sa alak na may terminolohiyang napaka-partikular na tila idinisenyo upang pabagsakin maging ang mga profesional na tagasalin. Hindi lamang kinilala ni Alina ang bawat uri nga ubas, bawat rehiyon na alak na binanggit, kundi ipinaliwanag niya ang makultural na subtleties kung bakit ang ilang masalitang Pranses para ilarawan ang alak ay walang eksaktong pagsasalin sa Filipino. Si Ginoong Antoine de la Cruz ay isang sommelier, paliwanag niya na may nostalikong ngiti. Pinapaamoy niya sa akin ang malak habang siya ay nagtatrabaho. Sinabi niya na ang Pranses na alak ay likidong tula. Ang bawat salita ay nagpapahiwatik ng lupa, araw, oras. Hindi ito isinasalin, nararamdaman ito. Ngunit dumating ang sandali na magbabago sa lahat. Ang huling wika ay Hebreo. Si Alarcon, na may kasanayan din sa Hebreo bukod sa Filipino, ay personal na tumayo para sa pagsusuri na ito. Itinago niya ang itinuturing niyang kanyang masterstroke para sa huli. Binibining Ramos, sabi niya na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang huling tekstong ito ay partikular na mapahamon. Ito ay isang sinaunang pilosopikal na tratado tungkol sa etika at hustisya. Napakakomplikado maging para sa mga dedikadong iskolar. Inabot niya ang dokumento. Nagsimulang magbasa si Alina at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito pakalito o kahirapan. Ito ay pakilala. Profesor Alarcon, dahan-dahang sabi niya. Ang tekstong ito. Kilala ko ang tekstong ito. Kilala niyo? Ngumiti si Alarcon ng may pagmamayabang. Nagdududa ako na nagkaroon kayo nga akses sa mga sinaunang pilosopikal na manuskritong Hebreo. Hindi. Ang manuskrito, itinaas ni Alina ang kanyang tingin. Ang kanyang mata ay kumikinang na may mapanganib na bagay. Kilala ko ang pagsasalin dahil ako ang gumawa nito. Ang katahimikan na bumagsak sa bulwagan ay lubos, maging ang sistema ng ventilasyon ay tila huminto sa pagingay. Pakiulit, kinurap ni Alarcon ang kanyang mata. Itinuro ni Alina ang dokumento. 6 na taon na ang nakakaraan. Nang ako ay onyede, nagtatrabaho ako sa isang online na serbisyo na pagsasalin sa ilalim ng pseudonym. Isang anonymous na kliyente, ang gumiling NG, pagsasalin, NG, pilosopikal, na tratadong, ito mula, sa, sinaunang, Hebreo patungong modernong, Filipino. Maganda ang bayad, no gunit humiling NG, kumpletong anonimidad. Ginugol ko ang 3 linggo sa pagtatrabaho dito. Sinisiyasat ang bawat salita, bawat konsepto. Isa ito sa aking maunang profesional na trabaho. Humarap siya kay Alarcon. Lumakas ang kanyang boses. At kayo, Profesor Alarcon, naglathala ng isang akademikong artikulo 4 na taon na ang nakakaraan na may pamagat na bagong interpretasyon sa masinaunang tekstong etikal sa Hebreo. Binasa ko ang artikulong iyon. Ginamit niyo ang aking pagsasalin salita sa salita nang hindi nagbibigay ng kredito. Sumabog ang bulwagan sa bulong-bulungan. Namutla si Alarcon. Iyan ay isang walang katuturang akusasyon. Utal niya. Mayroon ba kayong anumang patunay? Mayroon akong lahat na aking mga file trabaho. Kalmadong sagot ni Alina, kasama na ang mga tala ng pagsasalin, mga preliminaryong bersyon, korespondensya sa kliyente. Lahat ay nakaimbak sa aking computer. Ang parehong computer na nasa pag-iingatan, Piskalya bilang ebidensya. Tumayo si Abogada Luisa Garcia. Kamahalan, humihiling po ako nga, agarang access sama digital na file na iyon. Kung totoo ang sinasabi na aking kliyente, hindi lamang ito nagpapakita ng kanyang kakayahan, kundi naglalantad din ng akademikong plagiarism. Ang Piskal Torres ay tila isang hayop na na-corner. Kamahalan, ito ay isang distraction. Hindi ito relevante sa kaso. Hindi relevante? Sa wakas ay nakahanap ng boses, si Montejo. Piskal Torres, kung mapapatunayan ng akusado na isa sa mga tagasuri na pinili ko ang gumamit ng kanyang trabaho ng walang kredito, iyon ay lubos na relevante sa kasong ito. Ipinapakita nito na hindi lamang siya may kakayahan, kundi may kakayahan na siya sa loop na maraming taon. Humarap siya kay Alarcon. Ang kanyang ekspresyon ay ngayon ay malamig. Profesor Alarcon, may sasabihin pa ba kayo?
Binuksan at isinara ni Alarcon ang kanyang bibig na parang isda na nasa labas ng tubig. Tiningnan siya ng ibang mga propesor na may halo ng pagkagulat at pagkadismaya. Sa mundo nga akademya, ang plagiarism ay ang hindi mapapatawad na kasalanan. Ako ay nakakuha ng pagsasalin na iyon mula sa isang kasamahan. Hindi ko alam na ito ay mula sa isang online na serbisyo. Akala ko ay pampublikong trabaho iyon. Akala, tumayo si Profesora Omar. Ang kanyang boses ay matalas. Profesor Alarcon, ang akademikong protokol ay nangangailangan ng pag-verify ng pinakmulan ng lahat ng material. Ito ay basic. Idinagdag ni Profesor Castillo sa matikas na tono, kung ito ay totoo, kailangan ng Universidad ng Pilipinas na formal na imbestigahan. Pinatunog ni Montejo ang kanyang martilyo. Ordeng, Alguazil Cruz, daling ang computer, any ebidensya. Ngayong, habang nahihintay sila, nanatiling nakatayo si Alina. Malakas ang tibok ng kanyang puso, ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. 6 na taon siyang nahintay para sa sandaling ito. 6 na taon mula nang makita niya ang kanyang trabaho na inilatala sa pangalan ng iba. Hindi niya naisip na darating ang hustisya sa ganitong paraan, ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan upang isara ang mabilog. Bumalik si Cruz dala ang laptop sa isang bag ng ebidensya. Binuksan ng tekniko ng korte ang laptop at sa ilalim ng pangangasiwa ng hudikatura, nag-navigate si Luisa sa mga file na itinuro ni Alina. Naroon ang lahat. Ang mga preliminaryong bersyon ng pagsasalin na may petsa 6 na taon na ang nakakaraan. Ang mga detalyadong tala na nagpapaliwanag sa bawat desisyon ng pagsasalin, ang mga email sa kliyente, at ang pinaka-nakakondenang, ang panghuling bersyon, makapareho salita sa inilatala ni Alarcon sa kanyang sinasabing orihinal na artikulo. Personal na sinuri ni Montejo ang mga file. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas madilim sa bawat dokumento na kanyang sinusuri. Sa wakas ay nagangat siyang ang tingin kay Alarcon. Profesor, lubos kong iminumungkahi na makipag-ugnayan kayo sa inyong union, kakailanganin ninyo ng legal na representasyon. Humarap siya sa iba pang 9 na profesor. May duda pa ba ang sinuman sa kakayahan sa wika ni Binibining Ramos? Isa-isa, umiling ang bawat profesor. Maging si Profesora Omar ay tumayo. Kamahalan, sa loob na 20 taon ko nga ang pagsusuri sa kakayahan sa wika, hindi ko pa kailanman nakita ang sinuman na may kasanayan na ipinakita ng dalagang ito ngayon. Hindi lamang siya nagsasalita ng wikang ito, kundi nabubuhay siya sa mga ito. Naunawaan niya ang mga ito sa mga antas na tanging ang karamihan sa mga akademiko lamang ang maaring hangarin. At ginawa niya iyon ng walang resources, walang pribilehiyo, tanging may determinasyon at tunay na pagmamahal sa pag-aaral. Umalingaw-ngaw ang mazalita ni Omar sa bulwagan. Sumandal si Montejo sa kanyang upuan, hinimas ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, tila siya ay tunay na walang katiyakan kung paano magpatuloy. Piskal Torres, sabi niya sa wakas, mayroon pa ba kayong ibang ipipresinta? Tumayo ng dahan-dahan ang piskal. Alam niyang talo na siya, kamahalan. Sa liwanag ng mga pagbabagong ito at isinasaalang-alang na 2 sa 3 nagrereklamo na kliyente, ay binawi ang kanilang maakusasyon at umamin na nagsinungaling sa ilalim na pressure ng korporasyon. Ang piskalya ay humihiling. Humihiling na bawi na ang lahat na kaso. Ang bulong-bulungan sa bulwagan ay naging ingay. Paulit-ulit na pinatuno ni Montejo ang kanyang martilyo. Orden! Orden sa aking bulwagan! Nang bumalik ang katahimikan, tiningnan ni Montejo si Alina ng matagal. Sa kanyang mata ay may isang bagay na hindi pa kailanman naroon nun. Humingi po akong paumanhin. Binibining Ramos, simula niya. Ang kanyang boses ay hindi karaniwang mahina. Ang korte na ito ay may utang na paumanhin sa inyo. Ako po ang may utang na paumanhin sa inyo. Pinayagan ko po na bulahin ng pahuhusga ang aking pahuhusga. Ipinagpalagay ko po na ang pambihirang talento ay nangangailangan ng institusyonal na validasyon samantalang ipinakita ninyo na ang tunay na talento ay lumalampas sa mga institusyon. Nagpahinga siya, na parang ang sumunod na mga salita ay nagdulot sa kanya ng pisikal na pagsisikap na bikasin. Lahat ng kasolaban sa inyo ay binawi. Malaya na po kayo mula sa lahat ng akusasyon. Bukod pa rito, iniuutos ko na ang inyong computer at lahat ng inyong personal na gamit ay ibalik sa inyo kaagad. Pinatunog niya ang martilyo sa huling pagkakataon. Ang kasong ito ay sarado. Sumabog ang bulwagan sa palakpakan. Niyakap ni Luisa si Alina, pareho silang umiyak. Nagtakbuhan ang mga mamahayag patungo sa mga
labasan upang ilathala ang balita. Pinalibutan ng mga propesor si Alina, nag-aalok ng paumanhin, mag-aalok ng trabaho, mga pagkakataong pang-akademiko. Ngunit tanging isang bagay lamang ang iniisip ni Alina. Sa wakas, pagkatapos ngang isang buhay ngang pagiging minamaliit, narinig ng mundo ang kanyang boses at ang boses na iyon ay nagsalita sa 11 wika. Ang mapinto ngang sentro ng detensyon ngang Pag-asang Bayan ay bumukas na may metal na kalansing na parang musika mula sa langit. Ginawa ni Alina ang kanyang unang hakbang bilang isang malayang babae sa maaraw na tila taon. Tumama sa kanyang mukha ang sikat na araw sa hapon na halos umatras siya, kalayaan, pagpapatunay, hustisya. Ngunit ang eksena na naghihintay sa kanya sa labas ay hindi ang katahimikan na kanyang inakala. Dosa-dosa ng mamamahaya ang sumugot sa kanya na parang maalon na bumabagsak sa baybayin, kumikislap ang mga kamera, umaabot ang mga mikropono na parang tentacles, nga boses na sumisigaw nga tanong na nagahalo sa isang hindi maintindihang kaguluhan. Binibining Ramos, ano po ang nararamdaman ninyo? Idedemanda ba ni Alina si Hukom Montejo? Sabihin niyo po sa amin tungkol kay Profesor Alarcon? Totoo po ba na nagsasalita kayo ng 11 wika? Lumitaw si Luisa sa kanyang tabi. Bumubuong isang protektibong kalasag sa kanyang katawan habang sinisikap nilang makalusot patungo sa naghihintay na sasakyan. Ngunit bago sila makalayo ng 2 metro, isang eleganteng babay ang direktang humarang sa kanilang daan. Siya ay matangkad, may perpektong suklay na kulay pilak na buhok at isang suwet na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at pera. Si Elena Delgado, ayon sa corporate ID na nakasabit sa kanyang leg, CEO ng Harrington Global Translation Services. Binibining Ramos, pinutol kanyang boses, ang ingay sa paligid na may natural na autoridad. Ako si Elena Delgado. Kailangan ko po kayong kausaping gayong. Ginang Delgado, kalalabas lang po ang aking kliyente. Pumagit na si Luisa, hindi po ito ang tamang oras. Lubos kong naunawaan, ngunit ang sasabihin ko sa inyo ay hindi maaring mahintay. Direktang tiningnan ni Delgado si Alina, ganap na hindi pinapansin si Luisa. Ang inyong kaso ay nakakuha ng internasyonal na atensyon. Mayroon akong 17 alok ngang trabaho mula sa iba't ibang bansa para sa inyo at isang bagay na mas mahalaga. Impormasyon tungkol sa inyong lola, nasa tingin ko ay gugustuhin ninyong marinig. Biglang huminto si Alina. Ang lola ko, ano po ang alam niyo tungkol sa lola ko? Hindi dito. Itinuro ni Delgado ang isang itim na limousine na nakaparada ng diskreto sa kalahating blok. 5 minuto ang inyong oras. Kung gusto niyo pong umalis pagkatapos, personal ko kayong ihahatid kung saan ninyo gusto. Mahigpit na hinawakan ni Luisa ang braso ni Alina bilang babala, ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Delgado na hindi nagbabanta. Ito ay pagkaapurahan na hinaluan ng pagalang. Sige, tanggap ni Alina 5 minuto. Sa loop ng limousine, malayo sa kaguluhan ng mga mamahayag, inabot ni Delgado ang isang leather folder. 20 taon na ang nakakaraan. Ako ay direktor ng Human Resources sa isa sa mga pinakaprestihiyosong ahensya ng pagsasalin sa bansa. Ang inyong lola, si Elena Ramos, ay nag-apply para sa isang posisyon. Tinanggihan namin siya. Naramdaman ni Alina ang kirot ng sakit sa kanyang dibdib. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Dahil nakamali kami ng parehong pagkakamali na nagawa ng sistema sa inyo. Nagsasalita si Elena nganim na wika ng matatas. Ngunit wala siyang titulo sa universidad. Tinanggihan namin siya nang hindi man lang siya sapat na sinusuri. Sumulat siya sa akin ng isang liham pagkatapos ng interview na iyon. Isang liham na itinago ko sa luben 2 dekada dahil labis akong nahihiya na basahin itong muli. Kinuha ni Delgado ang isang dilaw na sobre mula sa folder. Ang sulat kamay ay sa kanyang lola. Kilala iyon ni Alina saan man. Basahin mo, git ni Delgado. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Alina ang sobre at nagsimulang magbasa. Ang salitang kanyang lola ay dumaloy mula sa pahina na parang ilog ng karunungan at sakit. Minamahal na Ginang Delgado, hindi ko po kayo sinisisi sa pagtanggi sa akin. Ang mundo po ay gumagana sa mga papeles, hindi sa mga kakayahan. Ngunit gusto ko po na malaman ninyo na ilalaan ko ang aking buhay upang tiyakin na ang aking apo ay hindi kailanman kailangan humingi ng mga pagkakataon na nararapat sa kanya. Ituturo ko sa kanya ang lahat ng aking nalalaman at balang araw, kapag nagtagumpay siya,
Umasa ako na maalala ninyo na ang talento ay hindi nangangailangan ng panlabas na validasyon upang maging tunay. Tinapos ni Alina ang pagbabasa na may luha na dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Palaging alam kanyang lola, palaging binala na ihanda siya para sa isang mundo na tatanggihan sila pareho. Nang makita ko ang iyong kaso sa balita, patuloy ni Delgado sa mahinang boses. Agad kong nalaman kung sino ka, ang apo ni Elena, ang bata na binanggit niya sa akin sa liham na iyon, at napagtanto ko na may pagkakataon akong iwasto ang isang pagkakamali na ginawa ko 2 dekada na ang nakakaraan. Ano po ang gusto ninyo sa akin? Direktang tanong ni Alina. Gusto ko po kayong i-hire. Hindi bilang isang karaniwang tagasalin, kundi bilang direktor ngang hindi kinaugaliang talento. Ang inyong trabaho ay ang kilalanin at i-recruit ang mataong tulad ninyo, mataong may pambihirang kakayahan, ngunit walang tradisyonal na credential, mataong hindi pinapansin ng sistema. Ang alaw ay nakatutukso, halos masyadong maganda upang maging totu. Ngunit mayroong isang bagay sa ekspresyon ni Delgado na nagsabi kay Alina na mayroong higit pa. Ano pa? Pinilit niya, bahagyang ngumiti si Delgado. Mapagmasid kayo. Mabuti, mayroon pa. Ang inyong lola ay nagtrabaho para sa maraming diplomatikong pamilya, tulad ng alam ninyo, ngunit may isang partikular na pamilya, ang pamilya Santiago, na kanyang pinagtrabahuhan sa loob ng huling 5 taon ng kanyang buhay, ay mga diplomatikong British. Bigla silang umalis sa bansa 3 taon na ang nakakaraan at may iniwan sila para sa inyo. Isang bagay na hiniling ng inyong lola na itago nila hanggang sa kayo ay handa na. Kinonta ako ni Ginong Santiago kahapon pagkatapos makita ang inyong kaso sa balita. Siya ay nasa lungsod, gustong makipakita sa inyo. Bago pa makasagot si Alina, ang kanyang telepono na bagong binalik ng pulisya ay nagsimulang tumunog ng walang tigil. Mga missed calls, mga text message, mga notifications sa social media na sumabog. Isang particular na mensahe ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mula ito sa isang hindi kilalang numero na may international na prefix. Binibining Ramos, ako po si Ahente Marco Cruz mula sa International Refugee Organization. Ang inyong kwento ay umalingonggo sa milyon-milyon. Mayroon kaming panukala na maaring magbago ng buhay. Pakikontak po ako kaagad. Si Luisa, na nagre-repasong kanyang sariling telepono, ay nagangat ng tingin na may ekspresyon ng pagkagulat. Alina, kailangan mong makita ito. Ipinakita niya ang kanyang screen. Ang video nagpaktinak ay nag-viral. Mahigit 15 milyong views sa loob ng wala pang 6 na oras. Ang hashtag, Hustisya para kay Alina ay trending sa buong mundo. Ngunit hindi lang iyon. May isa pang video na inilathala ilang minuto lamang ang nakakaraan. May nag-leak, NG-MH, recording NG Seguridad, NG Centro NG Detention. Malinaw na makikita sa mga ito si Alina na nag-aaral sa buong gabi, bumubulong sa iba't ibang wika, nagahanda na may determinasyon na halos lampas sa tao. Ang buong mundo ay nag-usap tungkol sa iyo, bulong ni Luisa. Ikaw ay isang simbolo ngayon. Ayoko pong maging simbolo, sagot ni Alina sa pagod na boses. Gusto ko lang pong mabuhay ang aking buhay. Huli na para dun, praktikal na pumagit na si Delgado. Ngayon ay mayroon ka ng platform. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang numero na nakilala ni Alina. Cynthia, ang kanyang kasamahan sa selda. Alina, kailangan mong pumunta. Kailangan. Anong nangyari, Cynthia? Tungkol ito sa direktor ng sentro. Lumabas na mayroon din siyang magalihim at sa tingin ko ay may koneksyon sa iyong lola. Ngunit hindi ako makakapag-usap sa telepono. Kailangan mong pumunta. Biglang naputol ang tawag. Tingning na ni Alina si Luisa na may lumalaking alarma. May mali. Kinakabahan ang boses ni Cynthia. Bago sila makapapasya kung ano ang gagawin, isa pang figura ang lumitaw sa bintana ang limousine. Isang matandang lalaki na nasa 60s, may banayat ngunit apurahan na ekspresyon, mahinang kumatok sa salamin. Binaba ni Delgado ang bintana. Dr. Lopez, Ginang Delgado, salamat po sa pagkontak sa akin. Ang lalaki ay nagsalita na may Pino na aksentong British. Binibining Ramos, ako po si Dr. Mateo Lopez. Nagtrabaho po ako bilang personal na doktor ngang Pamilya Santiago sa loob ang maraming taon. Inalagaan ko rin po ang inyong lola, si Elena. Sa kanyang huling nga buwan, lumabas si Alina na. Limousine na nararamdaman na umikot ng napakabilis ang mundo. Nakilala niyo po ang lola ko?
Nakilala ko po siya ng napakahusay at may mga bagay tungkol sa kanyang pagkamatay na kailangan ninyong malaman. Mga bagay na ipinangako niya sa akin na sasabihin ko sa inyo kapag ang tamang oras na. Anong mga bagay? Nerbiyos na tumingin sa paligid si Dr. Lopez. Hindi dito. May matao na mas gugustuhin na ang ilang impormasyon ay manatiling nakabaon. Ang inyong lola ay hindi namatay dahil sa simpleng atake sa puso, Binibining Ramos. May mga komplikasyon na inilihim niya. Mga komplikasyon na may kaugnayan sa isang bagay na natuklasan niya habang nagtatrabaho para sa mga Santiago. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alina. Ano ang natuklasan niya? Mga dokumento. Sensitibong impormasyon tungkol sa mga network ng trafficking na gumagamit ng mga diplomatikong pamilya bilang takip. Iniulat ng inyong lola ang maito sa mga autoridad. Ngunit namatay siya bago pa man siya makapagpatutunang formal. Huminto ang mundo ni Alina. Sinasabi niyo po ba na ang aking lola ay, hindi ko po sigurado mabilis na pumagit na ang doktor. Ang alam ko po ay nagiwan siya ng nakatagong ebidensya. Ebidensya na pinrotektahan ng pamilya Santiago pagkatapos ng kanyang pagkamatay. At ngayon na kayo ay nasa mata ng publiko, may mga tao na gugustuhin na tiyakin na ang ebidensya na iyon ay hindi kailanman lalabas. Pinrotektahan ni Luisa si Alina. Dr. Lopez, seryoso po ang maakusasyong ito. Mayroon po ba kayong patunay? Mayroon ako ng kumpultong medical records ni Elena at mayroon ako ng mga liham na isinulat niya sa akin sa kanyang huling mga araw. Mga liham kung saan partikular niyang binabanggit na kung may mangyari sa kanya. Kailangan kong kontakin ang kanyang apo kapag siya ay sapat na malakas upang harapin ang katotohanan. Kinuha niya ang isang makapal na sobremula sa kanyang maleta. Ito ay simula pa lamang, Binibining Ramos. Maingat na idinokumento ng inyong lola ang lahat. Mapangalan, petsa, mga ruta ng trafficking. Itinago niya ang lahat sa isang safety deposit box, sa isang internasyonal na bangko at kayo. Lamang ang tanging tao na autorisado na buksan iyon. Kinuha ni Alina ang sobra na nararamdaman ang bigat nito hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Nasaan po ang kahon na iyon? Geneva, Switzerland, International Bank of Switzerland. Ibinigay sa akin ng inyong lola ang eksaktong instruksyon bago mamatay. Sinabi niya, kapag pinatunayan ni Alina sa mundo kung ano ang kaya niya, kapag hindi na siya maaring balewalain o patahimikin, kung gayon ay handa na siya na malaman ang buong katotohanan. Umalingaw-ngaw ang masalita sa katahimikan ng limousine. Sa buong buhay niya, inakala ni Alina na ang kanyang lola ay isang simpleng empleyada sa bahay na mahilig sa mga wika. Ngunit ngayon ay natutuklasan niya na siya ay higit pa. Isang babae na nakakita ng mga kawalang katarungan at nagkaroon na lakas na loob na harapin ang mga ito kahit na alam ang presyo na maaring bayaran. Mayroon pa ba? Idinagdag ni Dr. Lopez, ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas seryoso. Ang pangatlong kliyente na nag-akusa sa inyo, ang hindi kailanman binawi ang kanyang makaso, ang kanyang pangalan ay Ricardo de la Cruz, nagtatrabaho para sa isang pribadong korporasyon, nege, seguridad na may malalim na koneksyon sa mga diplomatikong sirkulo. Hindi ko akalaing nakataon lamang na siya ang tanging nagpapanatili ng akusasyon hanggang sa huli. Iminumungkahi niyo po ba na ang aking akusasyon ay pinlano? Naramdaman ni Alina ang lamig na dumaloy sa kanyang likod. Iminumungkahi ko po na nang maging pampubliko ang inyong kaso, nakita ng ilang tao ang pagkakataong siraan kayo bago pa man kayo maging problema. Bago pa man ninyo matuklasan ang nalalaman ng inyong lola, kinuha ni Luisa ang kanyang telepono. Kailangan natin ng proteksyon ng pulisya ngayon. Ngunit bago pa niya magawa ang tawag, isang itim na van ang biglang huminto sa harap ng limousine. Mula dito ay bumaba ang isang lalaking nasa katamtamang edad, seryoso ang ekspresyon, may federal identification na nakasabit sa kanyang lig. Ako po si Ahente Marco Cruz, Binibining Ramos, kailangan ko po kayong sumama sa akin. Ang inyong buhay ay maaring nasa panganib. Paano niyo po nalaman kung saan ako mahahanap? Tanong ni Alina. Nag-activate ang kanyang instinct ng survival. Dahil sinusubaybayan namin ang mga komunikasyon na may kaugnayan sa inyong kaso at kakabara, lang namin isang napakaalalang pag-usap. May aktibong kontrata sa inyo. May gustong tiyakin na hindi kayo makakarating sa Geneva. Ang mundo na bagong nabawi ni Alina ay malapit ng maging mas mapanganib at ang mga sagot na hinahanap niya ay libu-libong.
milya ang layo sa isang safety deposit box na naglalaman ng mga lihim na handang patayin ng sinuman upang protektahan. Ang desisyon ay agarang. Direktang tiningnan ni Alina si Ahente Cruz sa mga mata. Hindi po ako pupunta saan man hanggat hindi ko po nakakausap si Cynthia. Kailangan niya ako. Binibining Ramos, hindi ninyo po naiintindihan ang bigat, giit ni Cruz. May mapanganib na tao na nakahanap sa inyo ngayon. At may isang kaibigan na isinugal ang lahat upang tulungan ako nang walang sinuman ang gumawa. Sagot ni Alina ng matata. Hindi ko po siya iwan ngayon. Hinawakan ni Luisa ang kanyang braso. Alina, marahil ay dapat mong pakinggan ang ahente. Sasama ako sa inyo, hindi inaasahang pumagitna si Dr. Lopez. Kung may koneksyon sa pagitan ng direktor ng sentro at sa natuklasan ng inyong lola, kailangan ninyo itong malaman at matutulungan ko kayong protektahan. Isinara ni Delgado ang kanyang telepono. Mayroon akong minakontak sa pribadong seguridad. Mari akong makkaroon ang isang team doon sa loob ng 10 minuto. Bumuntong hining ha si Cruz? Kinikilala na natalo siya sa laban na ito. Sige, ngunit sasama ako sa inyo at kung makakita, ako ngang anumang kahina-hinala. Alis tayo kaagad. 15 minuto pagkatapos. Bumalik sila sa sentro ngang detention ng Pag-asa-ng Bayan. Ang gusali na iniwan ni Alina ng may ginhawa, ngayon ay tinatanggap siya na may pakiramdam ng banta na hindi niya naramdaman noon. Ang mga ilaw na fluorescent ay kumukurap. Naglalabas ng nakakatakot na anino sa mga puting pasilyo. Si Opisyal Daniela Cortez, isang dalagang guardia na may banayat na ekspresyon na palaging magalang kay Alina, ang naghihintay sa kanila sa pasukan. Binibining Ramos, salamat po sa pagdating ninyo, bulong niya ng kinakabahan. Napakagulo po ni Cynthia. Patuloy po niyang sinasabi na may kinalaman ang direktor sa inyong lola. Hindi ko po naiintindihan kung ano ang ibig sabihin, ngunit iginiit niya na kayo lang po ang kakausapin niya. Nasaan si Direktor Oscar Mendoza? Tanong ni Cruz sa profesional na tono. Nasa opisina po niya, nakatawa po siya sa buong araw. Simula po nang maging viral ang kaso ni Binibining Ramos, napakakaba po niya. Ginabayan sila ni Cortez sa mga koridor na masyadong kilala ni Alina. Nang makarating sila sa selda 47C, nakaupo si Cynthia sa kanyang kama, yakap ang kanyang ngatuhot na may ekspresyon na pinahalong takot at determinasyon. Tumayo si Alina nang biglang bumukas ang pinto. Salamat sa Diyos na dumating ka. Akala ko ay hindi ka na darating pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo dito. Cynthia, anong nangyari? Ano ang natuklasan mo? Kinakabahan na tiningnan ni Cynthia ang iba pang naroon. Ipinakita ni Cruz ang kanyang federal identification. Ang lahat ng sasabihin mo dito ay protektado. Kung mayroon kang mahalagang impormasyon, kailangan naming marinig. Huminga ng malalim si Cynthia. 2 araw na ang nakakaraan. Naglilinis ako malapit sa opisina ni Direktor Mendoza. Bahagyang bukas ang pinto at narinig ko ang isang tawag sa telepono. Nakikipag-usap siya sa isang tao tungkol kay Alina. Sinasabi niya ang mga bagay na tulad ng, ang matanda ay problema at hindi maaring malaman ng apo kung ano ang natagpuan niya. Huminto ang puso ni Alina. Ang matanda, ang lola ko ang tinutukoy niya. Iyon ang naisip ko sa simula, ngunit hindi ako sigurado. Pagkatapos kang mapalaya, mas lalo siyang naging gulo. Gumawa siya ng isa pang tawag. Sa pagkataong ito, malinaw kong narinig. Binanggit niya ang pangalang Elena Ramos at isang bagay tungkol sa mga dokumento na hindi kailanman dapat dumating sa kamay ng kanyang apo, umabante si Dr. Lopez. Binanggit ba ni Cynthia ang tungkol sa pamilya Santiago o tungkol sa mga international na network? Tumango si Cynthia ng masigla. Sinabi niya, nabobo ang mas Santiago dahil sa pagtatago ng papeles na iyon, na dapat sana ay sinira na nila ito nang magkaroon sila ng pagkakataon. Kinuha ni Cruz ang kanyang telepono at nagsimulang gumawa ng mga agarang tawag. Umupo si Luisa. Mabilis na nag-iisip, pinoproseso ang mga legal na implikasyon. Ngunit isang bagay lamang ang naramdaman ni Alina, galit. Galit na ang kanyang lola ay inilagay sa panganib. Galit na malamang ay hindi natural ang kanyang pagkamatay. Galit na maging ngayon, ilang taon na ang nakakaraan, ang maanino ng nakaraan ay patuloy na humahabol sa kanila. Kailangan kong kausapin siya, sabi niya sa delikadong kalmadong boses. Kailangan kong kausapin si Mendoza ngayon. Alina, hindi iyan maingat. Babala ni Luisa, wala akong pakialam sa pagiging maingat. Humarap si Alina kay Cruz.
Kayo po ay isang ahente ng federal. Maari ninyo itong gawing opisyal. Kailangan ko po nga sagot tungkol sa aking lola. Nakisip sandali si Cruz. Pagkatapos ay tumango. Magtatanong ako. Ngunit sasama kayo sa akin at kung magiging mapanganib. Alis tayo. Ang opisina ni Director Oscar Mendoza ay nasa ikatlong palapag. Siya ay isang matabang lalaki, may manipis na buhok at ang uringang kabanatanging ang pagkakasala lamang ang maaring lumikha. Nang pumasok si Cruz na nagpapakita ng kanyang federal identification, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ahente, paano po ako makatulong sa inyo? Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Director Mendoza, mayroon akong ilang tanong tungkol kay Elena Ramos. Paulit-ulit na kinurap ng direktor ang kanyang nga mata. Elena Ramos? Wala po akong kilala sa pangalang iyan. Sinungaling, pumasok si Alina sa opisina. Hindi pinapansin ang pagtatangka ni Cruz na pigilan siya. Ang lola ko po ay nagtrabaho bilang tagalinis sa sentro na ito sa kanyang huling taon ng buhay. Kilala niyo po siya at tila alam niyo rin po ang kanyang natuklasan. Biglang tumayo si Mendoza. Bini-bini, hindi ko po alam ang inyong sinasabi. Kung gayon, hayaan ninyong balikan ko ang inyong memorya. Kinuha ni Cruz ang kanyang recorder. Mayroon akong masaksi na nakarinig sa inyo na nakikipag-usap tungkol sa matanda at tungkol sa mga dokumento. Gusto niyo po bang ipaliwanag iyan sa akin? Kitang-kita ang pagpapawis ng direktor. Ang kanyang nga mata ay lumilipat sa pagitan ni Cruz, Alina, at ng pinto na parang isang hayop na nakulong na nahahanap ng pagtakas. Ako lang po ay nagtatrabaho dito. Wala po akong alam sa ginagawa niya sa labas. Ngunit may alam kayo, humilik si Alina sa mesa. Namatay ang lola ko 2 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang pagkamatay ay biglaan, maginhawa, bago pa man siya makapagpatutu tungkol sa kanyang natuklasan. Wala po akong kinalaman sa kanyang pagkamatay. Sigaw ni Mendoza, nawawala ng kontrol. Ang puso po niya iyon. Sinabi ng doktor, kung gayon, kilala niyo siya. Malamig na obserbasyon ni Cruz. Kagaya lang po ay sinabi niyo na wala kayong kilala sa pangalang iyan. Nahulog si Mendoza sa kanyang upuan. Talunan. Sige, kilala ko si Elena. Nagtrabaho dito bilang takalinis sa lupna ilang buwan. Mabuti siyang baba, tahimik, ngunit isang araw ay lumapit siya sa akin na may impormasyon, mapanganib na impormasyon. Anong impormasyon? Naramdaman ni Alina ang luha na nagbabanta na lumabas, ngunit pinigilan niya ang maito ng buong lakas. Sinabi niya na habang nagtatrabaho siya para sa mga diplomatikong pamilya, may nakita siyang mga bagay. Mga dokumento tungkol sa mga taong inililipat ng ilegal, mga pamilya na ginagamit bilang takip para sa mga kriminal na operasyon. Ipinakita niya sa akin ang mga kopya. Humingi siya ng tulong upang iulat ito sa mga tamang autoridad. At ginawa niyo, yumuko si Mendoza, hindi makaharap sa mga mata ni Alina. Sinabi ko po na gagawin ko, ngunit natakot ako. Ang mga taong sangkot ay makapangyarihan, may koneksyon, may kaya't iniulat ko ang kanyang maintensyon sa iba. Ang katahimikan na bumaksak sa opisina ay mas mabigat kaysa anumang verbal na akusasyon. Ipinagtaksil niyo siya, bulong ni Alina, halos hindi maririnig ang masalita. Nagtiwala sa inyo ang lola ko at ibinenta niyo siya. Hindi ko po alam ang gagawin nila, umiyak na sabi ni Mendoza. Sinabi lang po nila na susubaybayan nila siya, na titiyakin nila na hindi siya magdudulot, nege problema. Kailanman ay hindi ko naisip na napapatayin nila siya. Papatayin nila siya. Tinapos ni Alina ang pangungusap. Hindi ko po alam kung ginawa nila. Humihigbi na si Mendoza ngayon. Natural po ang kanyang pagkamatay ayon sa lahat ng ulat. Ngunit palagi kong tinatanong, palagi akong nabuhay na may pagdududa na iyon. Nakikipag-usap na si Cruz sa telepono. Humihiling ma-forensic team, ma-warrant of arrest, kumpletong investigasyon. Ngunit halos wala nang marinig si Alina bukod sa ugong ng dugo sa kanyang matainga. Maingat na inilagay ni Dr. Lopez ang kanyang kamay sa balikat niya. Alina, mayroon pa akong kailangan mong malaman. Isang bagay na ibinigay sa akin ng iyong lola bago mamatay. Mula sa kanyang maleta ay kinuha niya ang isang maliit na sobra. Luma na sa paglipas ng panahon. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo kapag handa ka na. Sa tingin ko ay ito na ang tamang oras. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Alina ang sobre. Sa loob ay isang liham na isinulat sa sulat kamay ng kanyang lola. Ang parehong sulat kamay na nakita niya sa cookbook, sa listahan ng bilihan.
sama mensahe ng pagmamahal nga ina. Aking minamahal na Alina, simula nito, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako sa iyo. Nangangahulugan na tinupat ni Dr. Lopez ang kanyang pangako at nangangahulugan na sa wakas ay sapat ka na malakas upang malaman ang buong katotohanan. Sa buong buhay mo, itinuro ko sa iyo ang ngawika. Itinuro ko sa iyo na ang nga salita ay may kapangyarihan, na ang komunikasyon ay bumubuo nga tulay, na ang pagunawa sa iba ay ang pagunawa sa mundo. Ngunit kailanman ay hindi ko sinabi sa iyo kung bakit napakahalaga sa akin na matuto ka. Nang bata pa ako, nasaksihan ko ang makawalang katarungan na hindi ko mapigilan. Nakita ko ang mga inosenteng pinagsasamantalahan, mga pamilyang pinaghihiwalay, mga inosenteng sinasaktan, at wala akong magawa dahil wala akong kapangyarihan, wala akong boses, wala akong paraan upang marinig. Ngunit ikaw, mahal ko, mayroon kang isang bagay na hindi ko kailanman nakaroon. Mayroon kang regalo nga wika. Maari kang magsalita para sa mga walang boses. Maari mong isalin hindi lamang ang masalita, kundi ang makawalang katarungan sa hustisya, ang katahimikan sa katotohanan. Ang madokumento na iniwan ko sa Geneva ay hindi lamang ebidensya ng mga krimen. Ito ay maboses ng mga tao na kailangang marinig at ikaw lamang ang tanging makapagbibigay sa kanila ng boses na iyon. Alam kong magiging mahirap ang landas. Alam kong may matao na susubukang patahimikin katulad ng sinubukan nilang patahimikin ako. Ngunit alam ko rin na mas malakas ka kaysa sa akin dahil hindi lamang mayroon kang kaalaman, mayroon kang tapang. Huwag kang umiyak para sa akin, aking munting anak. Kung huminto ang aking puso bago ko pa makita ang iyong tagumpay, malalaman ko na iyon ay dahil ibinigay ko ang lahat upang ihanda ka. At iyon ay sapat na bawat wika na itinuro ko sa iyo, bawat kwento na ibinahagi, bawat sandali na ginugol natin ng magkasama ay nakahanda sa iyo para sa sandaling ito, para kapag sa wakas ay marinig kang mundo. Ngayon, pumunta sa Geneva. Buksan ang kahon na iyon, isalaysay ang makwentong iyon, bigyan ng boses ang mapinatahimik. At kapag ginawa mo iyon, malalaman mo na ipinagmamalaki kang iyong lola, hindi dahil nagsasalita kang 10 wika o 20, kundi dahil pinili mong gamitin ang iyong regalo para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Mahal kita, aking anak, palagi kitang minahal, palagi kitang mamahalin. Ang iyong lola Elena. Tinapos ni Alina ang pagbabasa at ang maluha na kanyang pinipigilan sa loob ng ilang araw ay sa wakas ay malayang dumaloy. Hindi ito maluha nga lungkutan lamang, kundi ang pagunawa, na layunin, ng pag-ibig na lumalampas maging sa kamatayan. Niyakap siya ni Cynthia, umiyak din. May luha na dumadaloy sa mga pisngi ni Luisa. Maging si Cruz, ang matigas na ahente ng federal, ay kailangan ding punasan ang kanyang nga mata ng diskreto. Mahinang naksalita si Dr. Lopez. Alam ng iyong lola na limitado na ang kanyang oras. Mahina ang kanyang puso at pinalala pa ng stres ng kanyang natuklasan. Ngunit hindi siya huminto. Patuloy siyang nagdokumento. Patuloy siyang nangalap ng ebidensya. Patuloy siyang lumalaban dahil alam niya na ipagpapatuloy mo ang kanyang trabaho. Maingat na inilipit ni Alina ang liham. Mahigpit na hawa ito sa kanyang dibdib na parang yakap ng kanyang lola. Pupunta ako sa Geneva. Sabi niya sa malinaw na boses sa kabilang ngaluha. Tatapusin ko ang sinimulan niya. Hindi ka mag-isa, pumasok si Delgado sa opisina, determinado ang kanyang ekspresyon. Ang aking kumpanya ay may mga opisina sa Switzerland. Makakaroon ka ang lahat ng proteksyon at resources na kakailanganin mo. At sasama ako sa iyo, idinagdag ni Luisa, bilang iyong abogada at iyong kaibigan. Ako rin, sabi ni Cynthia na nagulat. Mapapalaya ako sa loob ng 2 araw at pagkatapos ng ginawa nila sa iyong lola. Gusto kong tumulong. Isinara ni Cruz ang kanyang telepono. Interesado ang NBI sa kasong ito. Makakaroon kang federal na proteksyon sa paglalakbay. At Mendoza, humarap siya sa umiyak na direktor. Arestrado kayo sa obstruction of justice at conspiracy. Habang ineeskortahan si Mendoza palabas ng kanyang opisina na nakaposas, naramdaman ni Alina na may nagbago sa loob niya. Hindi na siya isang dalaga lamang na sinusubukang patunayan ang kanyang halaga. Siya ang tagapagmana ng isang legacy ng tapang at hustisya. Nagtanim ang kanyang lola ng butong nga pag-asa sa anyo nga wika. Ngayon ay lumago ang mabutong iyon sa isang bagay na mas makapangyarihan. Isang boses na hindi mapatahimik. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Delgado. Sinagot niya ito ng sandali. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Si Ginang Santiago.
Nasa lungsod siya. Sinasabi niya na mayroon pa ang iyong lola na iniwan sa kanya, isang bagay na hindi niya ipinagkatiwala maging sa bangko. Gusto niyang makipagkita sa iyo ngayong gabi, tumango si Alina. Bawat pagbubunyag ay naglalapit sa kanya upang lubos na maunawaan kung sino ang kanyang lola at kung ano ang kanyang isinakripisyo. Kung gayon, tayo na, sabi niya, wala ng oras na mawawala dahil sa isang lugar, sa isang safety deposit box sa Geneva, naghihintay ang makatotohanan na magpapabago ngang buhay. At handa si Alina Ramos na bigyan sila ang boses. Ang hotel kung saan nananatili, si Ginang Margaret Santiago, ay isa sa mga lugar na bumubulong na mga kwento ng buhay na nabuhay ng may elegansya at layunin. Si Alina, kasama si Luisa, Dr. Lopez at Delgado, ay tinanggap sa isang suite na may tanaw sa iluminadong lungsod. Si Ginang Santiago ay isang babae na may perpektong suklay na kulay pilak na buhok, asul na mamata na nakakita na napakaraming mundo at ang dignidad na tanging namumula sa isang buhay na nakatuon sa paglilingkod sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. Nang makita niya si Alina, napuno ng luha ang kanyang mamata. Ikaw ay eksaktong tulad ng sinabi niya na magiging ikaw, bulong ni Ginang Santiago, hawak ang makamay ni Alina. Binabanggit ka ni Elena araw-araw. Sinasabi niya na ikaw ang kanyang obra maestra, ang kanyang buhay na legacy. Ginang Santiago, ano po ang alam niyo tungkol sa aking lola? Inanyayahan sila ni Ginang Santiago na umupo. Bahagyang nangingini ang kanyang makamay habang naghahanda ng tsaa. Ang inyong Lola Elena ay nagtrabaho para sa aking pamilya sa loob ng 5 taon. Hindi lamang siya aming empleyado, siya ay bahagi ng aming pamilya. Ang aking asawa ay isang British ambassador at kasama namin si Elena sa bawat destinasyon. Ngunit ang hindi alam ng sinuman ay may special na regalo si Elena. Anong regalo? Kaya niyang basahin ang mataw, unawain ang maintensyon, at ang kanyang kaalaman sa mga wika ay nagpapahintulot sa kanya na makarinig ng mapag-usap na inakala ng iba na pribado. Nagpahinga si Ginang Santiago. Malayo ang kanyang nga mata sa alaala. Isang gabi, sa panahon ngang isang diplomatikong reception sa aming bahay, naglilingkod si Elena nang makarinig siyang pag-uusap sa Ruso sa pagitan ng dalawang diplomatiko. Pinag-usapan nila ang isang network na gumagamit ng mga diplomatikong pamilya bilang takip upang ilipat ang matao laban sa kanilang kaloban. Ang katahimikan sa silid ay lubos. Lumapit sa akin si Elena ng gabing iyon na nanginginig. Sinabi niya sa akin ang lahat. Nagulantang kami ng aking asawa. Gusto niyang iulat ito kaagad, ngunit iginiit ni Elena na mangalap muna ng mas maraming ebidensya. Sa loob ngang ilang buwan, maingat niyang idinokumento ang lahat. Pangalan, petsa, ruta, at bakit hindi niyo ito iniulat nang makaroon kayo ng sapat na ebidensya? Tumayo si Ginang Santiago at pumunta sa isang maliit na kabaong sa mesa dahil natuklasan namin na ang network ay may koneksyon sa matataas na antas ng maraming gobyerno. Hindi namin alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Pagkatapos, namatay ang aking asawa. Biglang atake sa puso sa panahon ng isang diplomatikong pulong. Nababasag ang kanyang boses. Opisyal na ang kanyang puso, ngunit palagi kong tinanong, bago mamatay, sinabi niya na handa siyang ilantad ang lahat anuman ang kahihinatnan. Natakot si Elena pagkatapos nun, patuloy ni Ginang Santiago. Takot na mangyari sa kanya ang pareho, ngunit hindi takot para sa kanya, kundi takot na iwan kang mag-isa, Alina. Kaya't ibinigay niya sa akin ito, pinuksan niya ang kabaong at pinangako niya na ibibigay lamang ito sa iyo kapag ikaw ay sapat na malakas. Kapag handa na ang mundo na pakinggan ka. Mula sa kabaong ay kinuha niya ang isang maliit na external hard drive at isang makapal na sobre. Narito ang lahat. Ma-audio recording ng mga diplomatikong pulong kung saan tinalakay ang mga operasyon na ito, mga litrato, orihinal na dokumento, at ang pinakamahalaga, mga testimonya na mabiktima na nakilala at tinulungan ni Elena ng palihim sa loob ng maraming taon. Kinuha ni Alina ang drive na may nanginginig ng kamay. Maliit ito, ngunit naglalaman, nagbigat nagbuong buhay. Mayroon pa ba, mahinang idinagdag ni Ginang Santiago. Ang kahon sa Geneva ay naglalaman ng ebidensyang dokumento, ngunit ito, itinuro niya ang drive, ay naglalaman ng maboses, ang tunay na kwento ng mga tao na pinatahimik. Ni-record ni Elena ang maito ng may pahintulot sa kanilang sariling mawika. Alam niya na ikaw ang sa wakas ay magsasalin sa kanila na magbibigay sa kanila ng boses sa mundo. Nang gabing iyon, halos hindi natulog si Alina
nakasuot ng earphones, nakikinig ng oras-oras sa mga recording. Mga boses sa Mandarin, sa Arabic, sa Ruso, sa mga wika na kanyang kilalang-kilala. Mga kwento nga pamilya na pinaghihiwalay, nga mga pangako na nasira, na mga pag-asa na nawasak, at sa bawat recording sa huli ay ang boses ng kanyang lola, ang kanyang boses ng ina, nanganggako na ang kanilang magkuwento ay isasalaysay. Nang bumangon ang araw, may tuyong luha si Alina sa kanyang nga pisngi, ngunit may bagong apoy sa kanyang kaluluwa. Ang flight patungong Geneva ay umalis kinabukasan. Naglagbay si Alina kasama si Luisa, Cynthia, na napaladya na tulad NG Pinangako, Delgado, at isang seguridad na kinokordina ni Aente Cruz. Natuklasan ng NBI na si Ricardo de la Cruz, ang pangatlong kliyente, ay sa katunayan isang operatif ng pribadong seguridad na kinontrata upang siraan si Alina bago pa man siya maging boses ng publiko. Naaresto siya sa pagtatangka na umalis ngang bansa. Tinanggap sila ang Geneva na may kulay abong kalangitan, ngunit may mapangakong hustisya. Ang International Bank of Switzerland ay isang fortress kang marmol at bakal na idinisenyo upang protektahan ang malihim sa loob ng maraming henerasyon. Sa isang pribadong silid na may isang Swiss notaryo na naroon, binuksan ni Alina ang safety deposit box numero 4721. Sa loob ay may folder na maingat na inayos, bawat isa ay may label sa sulat kamay ng kanyang lola na may mga pangalan, petsa, lokasyon. Ngunit ang pinakanakagulat kay Alina ay ang makita sa ilalim ng kahon ang isang photo album, mga litrato niya sa paglipas ng mga taon, ang kanyang unang araw sa eskwelahan, pag-aral ng pagsulat sa Arabic, pagbabasa ng mga libro sa Pranses. Bawat litrato ay may tala mula sa kanyang lola sa likod. Ang huling litrato ay kay Alina sa edad na 16, nakangiti habang hawak ang isang sertipiko ng isang online course sa pagsasalin. Ang tala ay nagsasaad, ang araw na alam kong handa ka na. Kailangan lang na handa na rin ang mundo. Niyakap ni Alina ang album sa kanyang dibdib. Humihikbi. Niyakap siya ni Luisa, pagkatapos ay ni Cynthia, pagkatapos ay ng lahat ng naroon. Ito ay isang sandali ng sakit at pag-ibig na magkakaunay ng napakalalim na walang mga salita sa anumang wika upang ilarawan ito ng sapat. Ang sumunod na mga linggo ay isang kaguluhan. Si Alina, sa tulong ni Luisa at isang international na legal team, ay naharap ngang lahat ng ebidensya sa International Court of Justice. Ang kaso ay nagdulot ng lindol sa mga diplomatikong sirkulo. 3 internasyonal na network ang nabuwag. 17 tiwaling opisyal ang naresto sa 6 na magkakaibang bansa. Ngunit mas mahalaga kaysa sa mga pag-aresto ay ang ginawa ni Alina sa mga recording. Lumikha siyang isang dokumentaryo na pinamagatang Mga Tinik ng Katahimikan. Dito, personal niyang isinalin ang bawat testimonya, nagbibigay ng boses sa mga pinatahimik. Hindi lamang niya isinalin ang masalita, kundi nahuli niya ang emosyon, kultural na konteksto, ang esensyal na sangkatauhan ng bawat kwento. Nagviral ang dokumentaryo sa buong mundo, mahigit 100 milyong views sa unang linggo, napilitan ang mga gobyerno na tumugon. Nagbago ang mga patakaran, naligtas ang mga buhay. Personal na kinontak ni Ambassador Klaus Zimmermann ng United Nations, si Alina. Binibining Ramos, inilantad ng inyong trabaho ang makawalang katarungan na binaliwalan ng mga gobyerno sa loob ng mga dekada sa ngalan ng United Nations. Gusto ko po kayong alukin ng posisyon bilang espesyal na tagasalinang karapatang pantao. Ang inyong trabaho ay ang magbigay ng boses sa mga tao na kailangang pakinggan ng mundo. Tinanggap ni Alina, ngunit may isang kondisyon na ang posisyon ay kasama ang isang programa upang kilalanin at sanayin ang iba pang mabatang talento na walang formal na credential. Ang tunay na talento, iginiit niya, ay hindi dapat mangailangan ng institusyonal na validasyon upang kilalanin. Ang kanyang panukala ay buong pagkakaisang tinanggap. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo si Alina sa parehong hukuman kung saan siya minsan ay pinahiya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya bilang akusado, kundi bilang isang inanyayahang tagapagsalita sa isang internasyonal na kumperensya tungkol sa hustisya ng wika. Naroon si Hukom Carlos Monteo sa Pagdinig. Nagretiro na siya ng maaga pagkatapos na ang kanyang pahawa sa kaso ni Alina ay nagdulot ng maimbestigasyon sa iba pang kaso kung saan pinayagan niya na ang mapahuhusga ay makaapekto sa kanyang pahuhusga. Sa huling kanyang talumpati, lumapit sa kanya si Monteo. Binibining Ramos, ang kanyang boses ay mapagpakumbaba,
Napakaiba sa mayabang na lalaki na siya nun. Walang sapat na paumanhin para sa kung paano ko kayo tinrato, ngunit gusto ko po na malaman ninyo na ang inyong kaso ay nagpabago sa aking buhay. Napilitan ako na harapin ang mapahuhusga na hindi ko man lang alam na mayroon ako. Nagtatrabaho na ako ngayon sa sistema na hudikatura upang magpatupad ng mga reforma na pipigil sa iba pang mga hukom na gumawa ng parehong pagkakamali na nagawa ko. Hukom Montejo, sagot ni Alina. Ang pagpapatawad ay hindi nagbubura ng pinsala, ngunit nagbubukas ng landas patungo sa isang bagay na mas mahusay. Ang inyong pakilala ay mas mahalaga kaysa sa inyong mabaumanhin. Dahil nagpapakita ito na ang matao ay maaring magbago, matuto, lumago. Nagamay sila at sa kilos na iyon ay may pagpapagaling. Hindi lamang para sa kanila, kundi bilang simbolo ng kung ano ang maaring maging ang sistema ng hudikatura. Muling itinayo ni Cynthia ang kanyang buhay sa tulong ni Delgado. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa pagkoordinado ng mga programa ng rehabilitasyon para sa mga taong hindi makatarungang nakakulong. Binigyan mo ako ngang pag-asa nang wala ako, sabi niya kay Alina. Ngayon ay gusto kong ibigay ang parehong pag-asa sa iba. Nakatanggap si Abogada Luisa Garcia ng pambansang pagkilala bilang public defender ng taon. Ngunit ang pinaka-nakakapagpasaya sa kanya ay hindi ang mga parangal, kundi ang mga liham na natatanggap niya mula sa mga nagpapasalamat na kliyente. Na-inspirasyon ng kanyang masiding pagtatanggol kay Alina, nagbitiv si Professor Alarcon sa kanyang posisyon matapos na ang isang investigasyon sa universidad ay kumpirmahin ang maraming kaso ng plagiarism. Ang kanyang pagbagsak ay nagsilbing babala sa iba pang mga akademiko tungkol sa kahalagahan ng integridad. Si David Lim, ang inhenyero na nagkaroon na lakas na loob na umamin muna, ay nagtatag ng isang pundasyon na nakatuon sa pagsuporta sa mga hindi kinaugaliang talento. Itinuro sa akin ni Alina na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa pera o posisyon, paliwanag niya sa isang panayam. Si Maya, ang dalaga mula sa sentro ng detention na isinugal ang kanyang trabaho upang tulungan si Alina, ay nakatanggap ng buong scholarship upang mag-aral ng social work na sinusuportahan na programa na itinatag ni Alina. Isang taon pagkatapos nga araw na inaresto si Alina, nakatayo siya sa harap ngang sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang lola. Naglakbay siya mula sa Geneva partikular para sa sandaling ito. Naglagay siya ne sa Arivang Bulaklak sa libingan at lumuhod. Lola, mahinang sabi niya, tinapos ko ang sinimulan mo. Ang maboses na tinulungan mong protektahan ay naririnig na ngayon ng buong mundo. Ang ma-network na iyong idinokumento ay nabuwag, ang mataong sumubo na patahimikin tayo ay nabigo, isang mahinang simoy ng hangin ang gumalaw sa madahon ng mangga puno sa malapit, na parang ang kalikasan mismo ay nakikinig. Ngunit higit pa roon, Lola, sa wakas ay naunawaan ko kung bakit mo itinuro sa akin ang lahat ng mga wikang iyon. Hindi lang ito tungkol sa masalita, ito ay tungkol sa empatiya, tungkol sa koneksyon, tungkol sa pag-unawa na ang bawat tao, anuman ang kanyang wika o pinagmulan, ay may kwento na nararapat marinig. Kinuha ni Alina ang photo album mula sa kanyang bag, ang album na nakita niya sa safety deposit box. Binuksan niya ito sa huling pahina kung saan idinikit niya ang isang bagong litrato. Ito ay sa kanya, nakatayo sa harap ng United Nations. Napapalibutan ng mga tao mula sa lahat ng sulok ng mundo. Mataw na ang makuwento ay kanyang isinalin, na ang boses ay kanyang pinasigla. Tingnan mo, Lola, ito ang binuo natin ng makasama. Hindi na sayang ang iyong sakripisyo. Ang iyong legacy ay nabubuhay. Sa bawat tao na ngayon ay may boses salamat sa iyong itinuro sa akin. Habang lumulubog ang araw, nanatili si Alina doon na nararamdaman ang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang kanyang lola ay naktanim nga buto nga pag-asa sa anyo nga wika. Ang gabutong iyon ay lumago sa isang hardin nga hustisya na patuloy na mamumulaklak matagal pagkatapos na sila pareho ay nawala. Kinabukasan, ibinigay ni Alina ang kanyang unang klase sa programa na kanyang nilikha. 30 kabataan mula sa iba-ibang pinagmulan, lahat ay may pambihirang talento, ngunit walang formal na credential, ang tumitingin sa kanya na may pag-asa at paganga. Ang lola ko po ay laging nagsasabi sa akin, simula ni Alina, na ang talento ay hindi nangangailangan ng sertipiko upang maging tunay. Kailangan lang nito ng mapagkataon upang sumikat. Narito po kayo dahil bawat isa ay may kakaibang regalo. Ang aking trabaho ay hindi ang turuan kayo, kundi ang tulungan kayong kilalanin ang kapangyarihan na nasa inyo na.
Isang dalaga sa unang hanay ang nag-angat ng kamay. Binibining Ramos, paano po namin malalaman na sapat kaming mahusay? Ngumiti si Alina na may luha sa mga mata. Naaalala nang siya mismo ang nagtanong ng tanong na iyon. Bakit po kayo narito? Dahil po naglakas loob kayong sumubok nang sabihin sa inyong ang mundo na hindi ninyo kaya. Ang determinasyon na iyan, ang tapang na iyan, ay mas mahalaga kaysa sa anumang titulo sa unibersidad. Naging tao ng mabuwan. Lumago ang programa ni Alina, lumawa sa 20 bansa. Libu-libong kabataan na may talento ang nakakita ng mga pagkakataon na kung hindi ay hindi nila kailanman magkakaroon. Ang ilan ay naging tagasalin, ang iba ay naging cultural mediators, ang iba ay naging aktivista ang karapatang pantaw, ngunit lahat sila ay may isang pinagsasamahan, ang paniniwala na ang tunay na talento ay lumalampas sa mga credential at na ang bawat boses, anuman ang pagkapatahimik nito, ay karapat-dapat marinig. Sa isang espesyal na seremonya sa United Nations, natanggap ni Alina ang International Human Rights Award. Habang hawa ang pakilala, inisip niya ang lahat ng mga tao na nagbigay daan sa sandaling ito. Ang kanyang lola, na isinakripisyo ang lahat. Si Cynthia, na naniwala sa kanya nang siya ay nasa pinakamababa. Si Luisa, na ipinaglaban siya laban sa lahat ng pagsubok. Si Lim, na nakakita ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Sa kanyang talumpati sa pagtanggap, hindi nagsalita si Alina tungkol sa kanyang nga nagawa. Nagsalita siya tungkol sa kanyang lola. Si Elena Ramos ay hindi kailanman nakaroon ang titulo sa universidad, hindi kailanman nakatanggap ang opisyal na pagkilala para sa kanyang trabaho, ngunit naunawaan niya ang isang bagay na sinisimulan pa lamang matutunan ng mundo, na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa mga sertipiko, kundi sa karakter, hindi sa mga credential, kundi sa tapang. Bahadek na basag ang kanyang boses sa emosyon. Ang parangal na ito ay hindi sa akin, ito ay sa kanya, ito ay sa bawat tao na minsan ay minamaliit. Hindi pinapansin, pinatahimik. Ito ay isang paalala na ang pambihirang talento ay maaring magmula sa ordinaryong lugar at na minsan ang pinakapangyarihang tao ay ang hindi kailanman napansin ng mundo. Ang gowasyon na sumunod ay tumagal 9 buong minuto. Ang matao mula sa buong mundo na konektado online ay pumalakpak hindi lamang kay Alina, kundi sa lahat ng mga Elena sa mundo. Lahat ng mga lola, ina, hindi nakikitang manggagawa na nagtanim ng mabutong pag-asa nang hindi alam kung kailan ito mamumulaklak. Nang gabing iyon, nasa kanyang apartment si Alina sa Geneva, pinagmamasdan ang iluminadong lungsod, tumunok ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Binibining Ramos, ako po si Maria, ako po ay 16 taong gulang at nakatira po ako sa isang maliit na bayan sa Guatemala. Nakita ko po ang inyong dokumentaryo. Nagsasalita po akong 5 wika na natutunan ko sa mga turista na bumibisita sa aming bayan. Sinasabi po sa akin ng lahat na imposible iyan natuto ng walang formal na edukasyon. Ngunit binigyan niyo po akong pag-asa na marahil, baka, makaroon din po akong kinabukasan. Maaari po ba akong mag-apply sa inyong programa? Ngumiti si Alina na may luha sa mamata. Siyempre, Maria, sabihin mo sa akin ang iyong kwento. At habang nakikinig siya sa kwento ni Maria, naunawaan ni Alina na ito ang tunay na legacy ng kanyang lola. Hindi ang network na nabuwag o ang maparangal na natanggap, kundi bawat individual na buhay na naantik, bawat talento na kinilala, bawat boses na sa wakas ay narinig. Nagpatuloy ang siklo, lumago ang pag-asa, at sa isang lugar, sigurado si Alina, nakangiti ang kanyang lola Elena. Dahil sa huli, hindi ito kailanman isang kwento tungkol sa mga wika, o kawalang katarungan o mapahuhusga. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig ng isang lola na naghanda sa kanyang apo upang baguhin ang mundo. Pag-ibig na lumalampas sa kamatayan, oras, at kalagayan. At ang pag-ibig na iyon, na isinalin sa 11 wika at libu-libong gawa ng tapang, ay nagpaliwanag sa mundo.